Nang maulila si Sofia, napilitan siyang kupkupin ng tiyahin na kapatid ng kanyang ama kapalit ng kanyang serbisyo. Walang nagawa ang dalaga kundi ang pagsilbihan ng mag-ina. Buong akala ng dalaga, matatapos ang lahat doon. Subalit hindi pala. Sukat akalaing ibenta siya ng tiyahin sa isang biyudong negosyante. Dito niya naisipang tumakas hanggang sa nabundol ito ng kotse ni Khalil Magallanes at ura-uradang ayain siyang magpakasal para sa manang makukuha mula sa naghihingalo nitong abuela. At para tuluyang matakasan ang madilim na mundo, agad na pumayag si Sofia. Kasalukuyang naglilinis sa kwarto ng kanyang tiyahin si Sofia nang padaskol itong pumasok sa silid na yun. Mainit ang ulo. Halata naman ang biglang magdabog na ikinagulat niya dahil sinipa nito ang gilid ng kama. "Buwisit na buhay to! Talo na naman! Pwe!" Dinig niyang saad nito. Hindi kumibo si Sofia dahil alam niyang sugal ang tinutukoy ng tiyahin. Maaga kasi itong dinaanan ng mga amiga kanina upang magtungo sa bingguhan. Nakikita niya kasi kapag sinuswerte ang tiyahin, masaya itong uuwi at sasabihing wag na siyang magluto dahil sa labas nakakain na mag-ina at siya ay magbubukas na lamang ng dilata. Hiwalay na sa asawa ang kanyang tiyahin. Halos 3 taon na ang nakalilipas dahil palagi nagbabangayan ng dalawa sa pera. Kadalasan, walang nadadat ng lutong ulam si Tito noon dahil nga ipinangsusugal ni Tita ang pera sa halip na ibili ng masarap na pagkain. Napuno na rin marahil si Tito kaya nakipaghiwalay na ito sa asawa. Ang ayaw kasi talaga ng tiyuhin ay ang pagsusugal ng babae. Isang araw, bigla na lang umalis ang kanyang tiyahin at hindi na bumalik pa. Ang sabi naman ni tita niya sa kaisa-isang anak na si Emily ay kasuklaman ang ama or isiping patay na. Kalaunan ay narinig ni Sofia na may hinalungkat ito sa drawer. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang may kinuha itong kwintas. Napaangat siya bigla ng paningin nang makilala ang necklace na binigay noon ng kanyang ina sa kanya. Matagal na iyong nawawala at iniisip niyang na misplace lamang pero nasa kanyang tiyahin pala yun. "Tita, nasa iyo ang kwintas ko. Salamat naman po at nakita niyo." Masaya pa niyang nilapitan at takmang kukunin ang bagay na yun pero iniiwas agad iyon sa kanya. Isa iyon sa pinakamahalagang bagay na alaala niya sa kanyang ina. "Paano ka naman magkakaroon ng ganitong kamahal na bagay? Wala ka namang pera, aber." Bigla na lang nagalit ang kanyang tiyahin. "Tia Marisa, bigay po sa akin ni Mami yan. Kilalang kilala ko po yan. Matagal ko na pong hinahanap." Basta na lang lumagapak ang kanyang pisngi nang 2 beses siya nitong sampalin. Natigilan siyang sapo ang mukha niya. "Pinagbibintangan mo ba ako magnanakaw sa sarili kong pamamahay ha, Sofia? Kung palayasin kita ngayon, saan ka pupunta? Lakas ng loob mo ah." Gigil siyang hinaklit nito sa braso. "Tita, alam niyo sa sarili niyong akin yan. Hindi po ako nagsisinungaling." Naiiyak niyang wika. 14 pa lang siya nang kupkupin ng tiyahin matapos ilibing ng kanyang ina. Nagkasakit kasi ito nang unang mawala ang kanyang daddy. Napakasakit para sa kanya na ulila na ng lubos pagkatapos hindi pa maayos ang trato ng kanyang tiyahin. At dahil hindi naman siya mananalo rito, hindi niya nakinuha ang kwintas. Lumabas itong dala ang pinakaimportanteng bagay mula sa kanya. Alam niyang ibibenta nito iyon para lang magkaroon ito ng pangsugal. Umiyak siya sa lungkot na nararamdaman niya. Gusto niyang makuha ang bagay na yun, kaso alam niyang masasaktan lang siya. "Sofia, paghanda mo nga kami ng merienda ni Arvin." Paglabas niya sa kwarto ng tiyahin matapos maglinis, nadatnan niya si Emily sa sala na may bisita. College na ang pinsan niya na sana pareho silang nag-aaral pero pinahinto siya ng tiyahin dahil sa wala daw itong kakayahang siya'y pag-aralin. Kaya heto, katulong siya sa loob ng bahay kung ituring. Tumango siya. "Hi, I'm Arvin and you are?" Binati siya ng lalaking kasama nito na tila hindi nagustuhan ni Emily, lalo at nagpakilala sa kanyang lalaki. Binaba agad ng pinsan ng kamay ng lalaki na gustong makipagkamay sa kanya. "Ano ka ba, Arvin? Maid lang siya dito't hindi kailangan ng magandang trato." Inis na saad ni Emily. "May maid din kami, pero maganda ang trato namin sa kanila. Sayang, akala ko talaga mabait ka, pero hindi pala."
Disappointed itong tumingin sa kanyang pinsan at bigla na lang nagpaalam. Hindi kasi nagustuhan ng ugali ni Emily. "Arvin, wait!" Habol naman ni Emily sa lalaking lumabas ng bahay. Siya naman ay tinungo ang servant quarter para magbihis dahil pawis na siya at katatapos lamang maglinis ng buong bahay. Paglabas ng banyo, nagulat siya sa malakas na katok ni Emily habang sumisigaw. Pinabubuksan ito ang pintuan. "May iutos ka ba?" Bungad niya pero sa halip na sagutin siya ay pinagsasasampal siya nito at pahilang tinanggal ang tuwalya na nasa kanyang buhok. "Tama na, Emily, nasasaktan ako!" Palahaw ni Sophia habang umiiyak. Wala siyang kasalanan para saktan ito. Kasing ugali talaga ito ng inang mabilis ang kamay manakit sa kanya. "Malandi kang babae ka. Kaya nga mabuti dyan sa mukha mo sirain ang hindi nakakapwerwisyo. Dahil sa'yo, umalis si Arvin. Malas kang babae ka." Gigil na saad ni Emily. Hindi siya nito tinantanan hanggat hindi nakikitang duguan ang mukha niya at tanging pag-iyak lamang ang kaya niyang gawin. Nang magsawa, basta na lang siyang iniwan ni Emily sa kanyang kwarto at nagbabanta na uulitin ang ginawa kapag lumapit kay Arvin samantalang wala naman siyang ginagawa. Naiwan siyang awang-awa sa sarili na umiiyak. Kinagabihan, dumating ang kanyang tita na masaya. Nag-uusap ang dalawa na ipagsa-shopping si Emily dahil nanalo ito sa sugal. Pero malakas ang kutob niyang ibinenta nito ang kwintas. "Ma'am, Dad, kung naririnig niyo po ako ngayon, gusto ko lang po sanang sabihin na hirap na ako. Kunin niyo na po sana ako para magkakasama na tayo." Sa kanyang silid habang umiiyak, kausap ni Sophia sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung kakayanin pa niya sa mga susunod na araw, hanggang sa nakatulugan na lamang niya ang pag-iyak niya. Kinabukasan, nang magising siya, para siyang lalagnatin. Mabigat ang kanyang pakiramdam at masakit ang ulo. Masakit din ang buong katawan niya. Nagulat pa si Marisa na wala pang nakahain sa ibabaw ng mesa para sa kanilang almusal na Emily. Dahil dito, galit itong kumatok sa kwarto ni Sophia at nadatnan niyang nakahilata pa ang babae. "Hoy, gising!" Halos tadyakan dito ng babae. "Tita, masama po yung pakiramdam ko." Mahina at paos ang boses ni Sophia. "Pwede bang wag mo kong dramahan? Bumangon ka na dyan at magluto." Sigaw nito sa kanya't hinila sa braso ang dalaga para bumangon. Subalit hindi kaya ng katawan ni Sophia, kaya nanatili itong nakahiga. Sa inis naman ni Marisa, kumuha ito ng kalahating tubig sa timba tsaka ibinuhos sa babaeng nagsasakit-sakitan. Tignan niya lang kung hindi ito mapilitang bumangon sa ginawa niya. Bagaman masakit ang buong katawan, napilitang bumangon si Sophia. Basang-basa ang kanyang muka't nangangatog sa matinding lamig. Balukto ng katawan at nais niyang bumalik sa higaan, pero dahil sa takot niya sa tiyahin, pinilit niyang magluto. Mabuti na lang at naisipan niyang maghanap ng gamot sa kusina at may natagpuan siyang biogesic na agad niyang ininom upang mawala ang lagnat niya. "Maglaba ka mamaya at marami tayong labahin. Kung hindi ka utusan, hindi ka magkukusa. Napakawalang silbi mo, Sophia." Habang kumakain, saad ng masungit na tiyahin. Hindi siya kumibo dahil iniinda pa niya ang sakit ng kanyang ulo. Bahagya nang nabawasan ng kanyang nararamdamang pangangatog at sakit ng katawan, bukod sa kanyang ulo na parang mabibiyak sa sakit. Gusto niyang matulog ulit kahit na 1 oras lang. Matapos kumain ang mga ito, parehong umalis ang dalawa. Agad siyang naghugas ng plato tsaka tinungo ang kanyang silid. Bahala na pero hindi na niya kaya pa. Kailangan niyang itulog ang masakit na ulo. Subalit na sobrahan ata ang tulog niya dahil tanghali na pala iyon. Mabuti na lang hindi pa nadating ang kanyang tiyahin. Nawala ang sakit ng kanyang ulo at katawan nang makapagpahinga siya, kaya nagsimula na siyang maglaba. Sa araw-araw, tila nakikipagbuno siya sa buhay. Tinanggap niya na ang kanyang kapalaran. Makailang beses na rin niyang tinangkang umalis katulad ng sinasabi ng kanyang tiyahin na hindi siya pipigilan. Subalit saan siya pupunta? Wala siyang lakas ng loob. Lumipas pa ang 2 taon at heto, isa na siyang ganap na dalaga. Maganda, maalindog at kaakit-akit. 18 kaarawan ni Sophia ngayon at balak niyang magsimba at magpasalamat sa itaas
dahil sa kabila ng hirap na pinagdadaanan niya sa pudar ng tiyahin, nagawa niyang magtiyaga. Bihis na siya suot ang kupas na bestida dahil hindi naman siya nakakabili ng bago, lalo at wala naman siyang pera. Tinernuhan niya lang iyon ng lumang sandals na nabili lang niya sa Tiangge nung minsan siyang namalengke. "San ka pupunta?" Salubong sa kanya ng tiyahin. "Magsisimba po, tita. Kaarawan ko po ngayon. Tutal, wala naman po akong handa. Magsisindi na lang po ako ng kandila bilang pasasalamat. Bago ka umalis, linisin mo muna yung buong bahay. Maglaba ka, magluto. Nang sa ganun wala na akong iintindihin pa." Inis nitong Saad. Pinasadahan siya ng tingin bago ito umirap. "Nagawa ko na po lahat, tita. Aalis na po ako." Nang akmang tatalikod, pinigilan siya nito sa braso. Ipinagtaka pa niya dahil nakangiti ito nang humarap sa kanya. "Alam mo anak, napansin kong maganda ka. May kilala akong mayamang negosyante na naghahanap ng mapapangasawa. Medyo may edad na pero sa panahon ngayon, hindi mo na dapat pang intindihin ang edad ng isang tao. Kundi ang mahalaga ay may pera tayo. Hindi tayo magugutom, lalo't hindi tayo maghihirap." Mabait na sabi ni tita. Kaya pala nakangiti ito dahil balak siyang ibenta sa mayamang matanda. Grabe na talaga ang pagkagarapal sa pera ng kanyang tiyahin. Padaskol niyang binawi ang kanyang braso at masama itong tinignan. Tita, total maganda naman po si Emily. Siya na lang po yung ipakasal niyo sa gurang." Kung dati takot na takot siyang palayasin ito, ngayon ay kaya niya na ang sarili. Ang totoo, bumibuelo lang siya para makaalis sa poder nito. Sa galit ni tita, sinampal siya nito pero sinalo niya yun. "Subukan niyo po kung saktan, tita. Lalabanan ko na kayo." Inis niyang Saad at patulak na binitiwan ng kamay nito. "At talagang hinahamon mo ko? Wala kang utang na loob, Sophia. Kinupkop kita ng halos 5 taon. Ito pa yung igaganti mo?" Lalo itong nanggalaiti sa galit. "Kinupkop para ano? Gawing alipin? Katulong niyo utusan? Hindi ko nakuha yung magandang trato mula sa inyo ni Emily. Hindi niyo ako itinuring na pamilya, kaya ayoko na. Aalis na ako sa pamamahay ninyo." Sigaw niya at bumalik sa kanyang silid upang mag-impake. Aalis na siya ora mismo bago pa siya ibenta nito sa mayamang gurang. Kumuha siya ng bag at isinilid doon ang kanyang mga importanteng gamit pagdating sa kanyang silid. Nang akmang lalabas na siya, tsaka niya napagtantong sarado iyon. "Tita, buksan mo yung pintuan." "Hoy Sophia, pakikinabangan muna kita bago ka umalis sa poder ko. Kaya huwag kang lalabas dyan hanggat hindi ko sinasabi." Sigaw nito at tumawa. Narinig niya ang papalayo nitong yabag. Sinikap niyang buksan ang pintuan. Sinipa niya iyon para gibain, subalit sadyang matibay ang pagkakagawa ng pinto. Napagod na siya't lahat ay hindi pa rin iyon nagigiba. Nanghingi na rin siya ng saklolo sa mga kapitbahay, pero sa tingin niya walang mangangahas na tumulong sa kanya. Lalo na at takot ang mga ito sa ugali ng kanyang tiyahin. Lumipas ang maghapon na nakakulong siya. Walang tubig at pagkain. Sa totoo lang, kumakalam na ang kanyang sikmura. Pasado 8:00 ng gabi, narinig niyang pumarada ang isang sasakyan sa harap ng kanilang bakuran. Paniguradong umuwi na ang kanyang tiyahin. Hindi nga siya nagkamali dahil agad bumukas ang pinto ng kanyang kwarto. Bumungad ang nakangisi niyang tiyahin. May kasama pa itong 2 lalaki. "Tita, sino po sila?" Dalhin ng babaeng yan at ibigay kay Mr. Abdul. Sa halip na sagutin siya, mando nito sa mga tauhan. Ginagawa na nito ngayong pamaypay ang mga lilibuhin na hawak, kaya pala ito nawala kanina. Pinuntahan ng babae ang matandang negosyante at heto't hawak na nito ang pera. "Napakasama mo talaga, tita. Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa akin. Masama kang tao." Wika niyang sigaw pero walang nangyari dahil hindi naman umaepekto sa tiyahin na agad siyang isinakay sa kotse ng 2 lalaki. Nagwala siyang kinalampag ang bintana ng kotse pero hinang-hina siya sa gutom at walang kain. Si Marisa naman tuwang-tuwa nang maisakay si Sofia sa kotse at ngayon mabilis na iyong tumatakbo. "Mami!" Tawag ni Emily. Halos kadarating lamang nito galing sa school at napangiti nang makita ang perang hawak.
Binenta ko na ang babaeng surot kay Mr. Abdul. Kaya heto anak, kumain tayo sa labas. Magbihis ka taalis tayo. Saad ng babae. Hindi man lang nakonsensya sa ginawa kay Sophia. Sa kabilang ibayo naman, abalang nagmamaneho si Khalil pauwi ng hasyenda upang pansamantala makaiwas sa kanyang abuela at pinag-iisipan niya din kung saan makakakuha ng isang babaeng hindi tatanggi sa kanyang proposal na gagamitin para makuha lamang ang kanyang free last will and testament mula sa kanyang lola Veronica. Ayon sa abuela, kailangan niyang magkaroon ng isang anak upang makuha ang ikalimang parte ng yaman mula sa pamilyang Magallanes at kailangan niyang maipakilala sa kanyang abuela ang babaeng magbibigay ng apo nito sa tuhod. Wala daw kasi siyang balak mag-asawa at palaging busy sa trabaho. At ang tanging sagot niya naman, 26 pa lang siya at kung tutuusin, bata pa siya sa edad na ito. Bagaman hindi siyang nag-iisang apo ng kanyang abuela, naghahangad siya ng pinakamalaking makukuhang parte mula sa kayamanan nito dahil anak lang naman siya ng namayapa nitong panganay at dapat mapunta sa kanya ang Villa Magallanes lalo at mas malaki ang sakripisyo ng kanyang ama rito. At ayaw niyang makuha na lang basta-basta ng isa man sa kamag-anak niya ang pinaghirapang kumpanya ng kanyang ama na minana pa sa kanyang lolo. Siya lang naman kasi ang tunay na nagmamalasakit dito. Panigurado, lulustayin lamang iyon kapag napasa kamay ng kanyang mga pinsan. Kaya heto, patungo siya ngayon sa hasyenda upang maghanap ng babaeng mapapapayag na magpakasal sa kanya. Makikiusap siya sa katiwala ng kanyang abuela sa hasyenda na si Manang Tessie na baka may kakilala ito sa kanyang kondisyon. Saktong palabas na si Khalil sa kamay nilaan nang bigla na lamang may babaeng tumalilis patawid ng kalsada. At huli na ang lahat para iwasan ng babae. Shock siya sa bilis ng pangyayari. Tumilapon ito sa damuhan at dugo ang bumagsak. Sa lalim ng kanyang iniisip, hindi niya namalayang may babaeng bigla na lang tumawid sa kalsada kahit na hindi naman tawiran ng lugar na iyon. Sa pag-aalala, mabilis niyang naipreno ang sasakyan at agad bumaba ng kotse. Nagmamadali niya ring dinaluhong ang babaeng may mga galos sa braso, pasa sa muka at may sugat sa ulo. Sa itsura ng babae ngayon, tila takot na takot ito. Bigla siyang nakadama ng awa sa babaeng sugatan at binuhat pasakay ng kanyang kotse para isugod sa pinakamalapit na hospital. "Tulungan mo ko please, tulungan mo ko." Bulong nito sa mahinang boses na kumapit sa damit niya at mahina siyang hinila. "Sir, tulungan mo ko." Muli nitong usal. Umiiyak ang babae para bang may kinatatakutan. "Okay miss, dadalhin kita sa hospital." Natigilan pa siya na tinampal ng mahina ang pisngi nito dahil nawalan ito ng malay at lumungay-ngay ang ulo. Napamura siya sa pag-aalala sa babaeng nawalan ng malay. Mukhang napuruhan niya ito. Isinandal niya ng maayos sa headboard ng sasakyan at kinabitan ng seatbelt, tsaka umikot sa kabilang bahagi ng kotse at pinaharurot ng pabalik sa pinakamalapit na hospital. Sa private doctor niya dinala ang babae dahil may kinatatakutan ito. Maaaring may makasunod dito. Inatiman naman kaagad ni Doktora Sarmiento ang kanyang pasyente. Ito din ang personal doctor ng kanyang abuela dati. Kahit nakakonfine sa hospital ang kanyang lola, ay ito pa rin ang hanap ng mayamang abuela na gumamot dito. "How is she?" Sinalubong kaagad ni Khalil si Dr. Sarmiento na umatima sa babaeng nasa gasaan niya. Hanggang hindi niya nasisigurong okay ito, hindi siya mapapalagay. Palaisipan pa rin sa kanya kung sino ang kinatatakutan ng babae, kaya ito biglang tumawid sa kalsada, kaya nahagip ng kanyang sasakyan. For the first time, nag-alala siya sa isang babaeng hindi niya kilala or baka guilty siya sa ginawa niya. Kaya naman hindi niya maiwan ng babae hanggat hindi nasisigurong okay at ligtas ito. Ngumiti sa kanya ang doktora. "She's fine. Matanong kita, sino ang babaeng to, Khalil? Alam mo bang may mga pasasyang maaaring may nananakit sa kanya?" Nag-aalala ang boses ni doktora. "Dok, linawin niyo nga. Hindi ba yun dahil sa nangyari sa kanya kanina? Nahagip ko siya ng sasakyan." Pagtataka ni Khalil. "Sigurado kung hindi, maaaring galos lang ang natamo niya sa pagkahagip mo sa kanya." Napapaisip naman bigla ang binata. Kailangan niyang alamin kung sino ang nananakit sa babae. Pero kahit papaano,
Nakahinga siya ng maluwag nang malamang hindi niya ito napuruhan at maayos na ang kalagayan. Pinayuhan pa siya ng doktor na manatili muna ang babae sa klinik nito para maobserbahan. Siya naman ay agad na pumayag. Pansamantala, kinalilimutan niya ang planong pumunta ng hasyenda. Hihintayin niya muna hanggang sa makalabas ang babae. Pumasok siya sa loob ng silid ni Doktora Sarmiento. Wala pa ring malay ang babae. Marahan siyang lumapit sa babae at naglandas ang titig niya pababa sa braso nitong may pasa. Tama ang sinabi ni Doktora. Iba ang pasa nito kaysa sa galos na tinamo kanina. Pero mahahalatang bago lang din yun. Boss, nandito na ang babae. Nakangisi pa ang lalaking may hawak kay Sofia na kahit anong gawin ng dalagang pagpupumiglas, hindi siya makawala dito. Napakalakas nito, mukhang kriminal. Nahintakutan siya nang makita ang lalaking mas matanda pa sa asawa ng tiyahin na ngayon nakatingin sa mga nakalitaw niyang hita. May iilang kulubot na ang balat pero matikas. Napapalibutan ng alahas ang katawan, halatang maraming pera. Tama si Marisa. Maganda ka nga, iha. Mukhang mag-e-enjoy ako. Tulak siyang ibinigay sa matanda ng lalaking may hawak sa kanya na agad siyang niyakap. Agad siyang hinawakan sa magkabilang braso at sa gulat niya, pinugbog siya nito ng halik sa leeg habang ang isang tauhan nito tumawa ng malakas. Nagpumiglas siya sa pagkakahawak nitong bumabaon sa laman niya at sa galit ni Sofia, pinagsasasampalang matanda na lalong ikinagalit at ikinaasar ng lalaking bastos. Hindi pa siya nakontento na tinuhod ito kaya nabitiwan siya ng matanda. Siya naman ay sinamantala ang pagkakataong iyon na tumakbo. Mabuti naman at bukas ang gate kaya tuloy-tuloy siyang nakalabas. Halos mawala siya sa sarili sa mabilis na pagtakbo. Wala na siyang pakailam kung saan siya makarating. Ang mahalaga kay Sofia, makatakas siya sa manyak na matandang yun. Hayun! Sigaw ng tauhan ng matanda nang siya ay makita. Mas lalo pa niyang binilisan ng pagtakbo at binaybay ang kahabaan ng kalsada. Nang akmang maaabutan na siya ng humahabol sa kanya, ay tsaka siya tumawid ng kalsada. Pero dahil sa mabilis na pangyayari, hindi na napansin ni Sofia ang sasakyang mabilis na tumatakbo. Nahagip siya nito at ramdam niya ang pagtilapon ng katawan sa damuhan. Bago mawalan ng malay, ramdam niyang may bumuhat sa kanya at nakahingi pa ng tulong sa lalaki. Dasal niya na sana, mabuti itong tao't masagip siya. Nagising si Sofia na may lalaking kasama sa isang silid. Hindi niya alam kung ilang araw siyang nakahiga sa kama. Pero ramdam niyang nananakit ang likod niya. Si Kalal naman tumikhim upang agawin ng atensyon ng babaeng iniintay niyang magising. Bumaling ito sa kanya kaya nagtagpo ang kanilang mga mata at nababasa niya sa inosenteng mga matang yun ang pangamba. Hay, bati niya at ngumiti. Nakita niyang namasyalang mga mata nito sa buo niyang muka pero hindi nagsalita. Don't worry, ligtas ka dito. Sa muli ay siya ang bumasag sa katahimikan nila sa loob ng silid na yun. Sinabi niya na rin yun upang wag itong mabahala. Nawala naman kaagad ang pangamba ni Sofia nang marinig ang sinabi ng lalaking hindi pa kilala. Pero dama niyang may mabuting puso. Salamat sir. Bumuka ang labi niya at marahang nagsalita. Ako nga pala si Kalel Magallanes. Sabay lahad ng kamay nito. Inabot naman kaagad iyon ni Sofia. Sapat nang ligtas siya magpahanggang ngayon mula sa mga humahabol sa kanya para magtiwala siya rito. Nang maramdaman ng mainit na palad ng lalaki, ay tila nagkaroon siya ng kapanatagan sa tabi nito. Na tila baga hindi siya pababayaan ni Khalil at hahayaang makuha ng malupit na gurang at ng kanyang tiyahin. Tiyak niyang kapag nalaman nitong nakatakas siya sa matandang pinagbentahan nito, hahanapin siya nito. Ayaw na niyang bumalik pa sa pudar ng tiyahin. Pagod na siya sa pang-aalipin ng mag-ina sa kanya at pananakit ng mga ito. Hindi niya nananaisin pang bumalik sa lugar na iyon kahit kailan. Hihingi siya ng tulong sa lalaking ito at gagawin ng lahat ng kahit na anumang kapalit. Kahit maging katulong na lang nito ay pwede. Ako si Sofia. Pagpapakilala niya dito. Pinilit niyang umupo kaya maagap siyang inalalayan ng lalaki sa braso. Nasaktan siya dahil may pasa siya doon na kagagawan ng matanda dahil sa mahigpit nitong pagkakahawak sa kanya. Huwag mo munang pilitin ang sarili mong bumangon, Sofia. You need more rest. May mga pasa ka pa.
Sabi nito sa kanya sa tonong may pag-aalala. Simula nang mamatay ang kanyang magulang, ngayon lang siya ulit nakarinig ng taong nag-aalala sa kanya. Sa isang estrangherong lalaki pa, sa hindi niya kaano-ano. Samantala kung sino pa yung kadugo niya, siya pa ang nagpahamak sa kanya. Dahil dito, nakadama siya ng pagkasuklam sa mga taong nanakit sa kanya. Hindi niya ito mapapatawad. Kaya ko na, Khalil. Maraming salamat. Naiiyak niyang sabi. Sa tulong nito, maayos siyang nakaupo. Marahan at ingat na ingat siyang hinawakan ng lalaki sa braso upang isandal sa headboard ng kama at nilagyan ng unan na masasandalan niya. Hindi man sinasadya sa unang pagkakataon sa tanang buhay niya, kinabahan siya sa ayos nilang dalawa ng lalaki. Sobrang lapit kasi ni Khalil sa kanya at dama niya sa pisngi ang mainit nitong hininga nang lagyan siya ng unan sa kanyang likuran. Tila nahipnotismo pa nga siya nang mapatitig sa mukha nito at napapalunok dahil ngayon lang siya nakakita ng gwapo. Totoong gwapo at napakabango ng lalaki. Amoy na kay sarap sa ilong. Nang matapos siyang lagyan ng unan sa likod, umupo ito sa kanyang harapan mismo sa gilid ng kanyang kama at siya'y tinitigan. Siya naman ay nagmistulang tanga na sinalubong ang titig nito. Huwag mo sanang mamasamain. Pero okay lang bang malaman kung sinong humahabol sa iyo, Sofia? Kalaunan ay tanong ng binata. Hindi ko sila kilala. Maliban kay Mr. Abdul na bumili sa akin kay Tita Marisa. Gusto niya akong pagkaperahan. Mabuti na lang at nakatakas ako. Hindi maiwasan ni Sofia ang panunubig ng kanyang mga mata dahil sa luha. Nabasag din ang boses niya. Awang-awa si Khalil habang tinitignan na hindi makapaniwala nang maglanda sa mga luha ni Sofia sa pisngi. Mahinang humikbi hanggang sa nauwi sa hagulgol. Tila ba napakarami nitong kinikimkim na sama ng loob sa puso. Marahan niya itong kinabig at hinayaang umiyak sa kanyang balikat. Hinahagod niya rin ang likod nito at hinahayaang ibuhos ang lahat ng luha na nakatago sa kailaliman ng mga mata ni Sofia. Kailangan ko magtago sa Tita Marisa ko. Pwede mo ba akong tulungan? Habang umiiyak ay sabi ng babae. Kumapit ito sa kanyang kamay at tumingin sa kanyang mga mata. Sure, no problem. Sa away napauo kaagad si Khalil. Hindi niya na pinag-isipan pa ang sinabi. Basta sa kanyang sarili, hindi niya mapapayagang makuha pa ito ng iba at ng kung sino. Sa sobrang tuwa, paulit-ulit itong nagpasalamat sa kanya. Maya-maya, bumukas ang pinto at si Doktora Sarmiento ang pumasok. Napatikhim ito nang maabutan silang magkayakap. Kumuwala kaagad si Sofia kay Khalil at madaling nagpahid ng luha. Check ko lang ang pasyente ha. Sabi nitong nakangiti sa kanila kaya bahagya siyang lumayo. Doktora, pwede na po ba akong lumabas? Tanong ni Sofia. Nag-aalala siyang masundan dito ng tiyahin. Pwede naman na sa bahay ka na lang magpagaling ng mga pasamo. I'm sure naman kaya kang alagaan ni Khalil. Right, iho? Ngiti pa nitong binalingan ng binata. Ngumiti ito sa doktora bago sinulyapan ng seryoso si Sofia. Yes, Doc. Let me take care of her. Pagkuway ibinalik ang tingin sa doktor at nginitian na muli ito. Habang nasa loob sila ng sasakyan ni Khalil pauwi sa hasyenda nito, panatag siyang nakaupo sa passenger seat. Ang sabi ni Khalil, mas safe siya doon sa kanyang tiyahin kung sakaling hinahanap siya nito ngayon. Wala kasing mag-iisip na nasa kamay siya ng lalaki. Bagaman nahihiya sa lalaki, inisip na lang niya na balang araw, babawi siya sa kabaitan nito, na balang araw, makakaganti din siya sa mga kabutihan ni Khalil sa kanya. Ay naku, senyorito, hindi niyo naman sinabi na pupunta kayo ngayon. Gulat ang katulong sa hasyenda nang salubungin sina Khalil at Sophia. Napakunot pa ang noo nito pagkakita kay Sophia. At hindi mo rin sinabi na kasama mo ang GF mo. Matabil nitong Saad, nagkatinginan sila ni Khalil. Oo, pagod kami. Pakisabi kay Manang Tessie magpahanda ng makakain. Halika na, Sophia. Sabi ni Khalil at hinawakan siya sa palad paakyat sa pangalawang palapag ng bahay. Natitilihan naman ng maid sabay sabing, "Bahagi na bahagi talaga kayo, senyorito." Umeko ang boses nito sa loob ng bahay. Sa dami ng hirap na pinagdaanan niya,
Hindi niya mapigilang napangiti. Ngiting ginantihan ni Khalil. Matapos nilang kumain, nakatulog ang babae. Nanatili naman si Khalil sa tabi nito. Napangiti pa siya dahil hawak nito ang palad niya at ayaw siyang bitiwan na tila takot niyang iwanan. Ipinatong niya ang isang palad sa kamay nito. Naawa siya sa babae. Nababasa niya sa mga mata nito ang matinding trauma. Aalamin niya kung bakit ganoon na lang ang takot nito sa sinasabing Tita Marisa at Mr. Abdul. Sa ngayon, kailangan lamang niyang masigurong ligtas si Sofia. Tsaka na lang niya hihingi ng pabor na gusto niya sa dalaga kapag okay na at panatag na ito sa tabi niya. Hindi na siya lalayo pa para maghanap ng babaeng ihaharap sa kanyang abuela. Si Sofia na ang kanyang nais. Nang masigurong mahimbing na ang tulog ng dalaga, tsaka niya binitiwan ng palad nito. Lumabas siya ng kwarto at hinayaan niya makapagpahinga ang dalaga. Good evening ho, senyorito. Si Manang Tessie iyon napaakit na ng hagdan. Dala na nito ang isang paper bag. Kanina bago sila kumain, inutusan niya itong mamili ng damit na kakasya sa kanyang bisita at iyon na marahil ang bitbit nito nang iabot sa kanya. Salamat Manang. Tumango ito't nagpaalam sa kanya. Bumalik naman siya sa silid ng dalaga. Tsaka inilagay sa gilid ng kama ang mga damit na yun para makapagbihis ito sakaling magising si Sofia. Kinabukasan pa nagising si Sofia at napakagaan ng kanyang pakiramdam. Hindi yun katulad sa bahay ng kanyang tiyahin na bago pa man gumising may nag-aantay na sa kanyang gawain. Sa wakas, tapos na rin niyang pagsilbihan ng kanyang tiyahin. Dito ay tutulong pa rin naman siya sa gawaing bahay dahil nakakahiya naman kay Khalil. Bumangon siya at nag-inat. Saktong bumukas ang pintuan at si Bebang ang bumungad sa kanya. Good morning ho, senyorita. Ready na po ang inyong almusal at iniintay na po kayo ni senyorito sa baba. Nakangiti ito sa kanya. Senyorita? Pag-uulit niya sa sinabi ng babae. Opo, senyorita po. Yun po yung gusto ni senyorito Khalil. Siya nga pala, nandyan sa paper bag na yan ang mga pinamili namin ni Manang Tessie para sa'yo. Turo nito sa malaking bagay na nasa ibabaw ng kama. Salamat Bebang ha. Tanging naitugon niya. You're welcome senyorita, basta ikaw. Nginitian pa siyang muli nito bago tuluyang lumabas. Nakakapanibago ang biglang magandang nangyari sa buhay niya. Ang pagdating ni Khalil sa kanyang buhay. Nakangiti niya ng tinungo ang banyo na katabi lang din ng kanyang silid. Pagkatapos ay namili siya ng pagbibihisan ng mga damit sa loob ng paper bag. Isang bulaklaking bestida ang kanyang napili. Presko iyon na talaga namang pambahay. Sumakto lang din sa katawan niya. Nagsuklay siya sa harap ng tukador bago tuluyang bumaba na. Sa komedor ay nasa harap na si Khalil ng mesa at abala sa cellphone. Kagabi ay tinawagan niya si Arnel at ipinaalam ang background ni Sofia. Nais niyang malaman ang kung saang pamilya ito nagmula bago niya iharap sa kanyang abuela at pakasalan, at kausap niya sa chat si Arnel habang inaantay si Sofia. Khalil, nang marinig ang boses nito ay napalingon siya. Saglit siyang natigilan sa pagkakatitig sa napakagandang dalaga sa kanyang harapan. Basa ang mahabang buhok. Natural ang kulay pink nitong labi. Walang kahit na anumang makeup sa muka, pero litaw pa rin ang tunay nitong ganda. Bagaman naroon pa rin ang munting galo sa katawan nito, hindi niya iyon mahahalata. Good morning, Sofia. Tumayo siya at ipinaghila ito ng upuan. Pasensya ka na, tinanghali ako ng gising. Alanganing sabi nito. It's okay, alam ko namang kailangan mo yun. Salamat nga pala sa tulong mo na dalhin ako dito sa'yo at ilayo sa tiyahin ko maging sa mga taong humahabol sa akin. Huwag kang mag-alala, babawi ako sa'yo. Huwag mo munang isipin yun, Sofia. This time, mag-breakfast muna tayo, okay? Matapos ngumiti ay tumango ito. Tsaka nila sinimulan ang masarap na almusal. Sa kabilang dako, galit na galit si Mr. Abdul na tinakasan ni Sofia at hindi nahuli ng mga tauhan. Dahil sa nangyari, sinugod ng matanda si Marisa upang bawiin ang perang ibinayad para sa pamangkin ng babae. Sino ba yung istorbo na yan kay aga-aga? Buisit!
Iritang sigaw ni Marisa habang tinutungo ang gate upang buksan. Pero nagulat ito nang makita ang tauhan ni Mr. Abdul. Biglang lumuwang ang mga ngiti nito sa labi. "Kayo pala, anong kailangan ninyo?" Mabait nitong tanong. "Tinakasan kami ng pamangkin mo at pinapapunta kami dito ni Sir para sabihin sa inyo na binabawi na namin ang perang ibinayad niya." Saad ng isang tauhan ni Mr. Abdul. "Ha? Ano?" Biglang namutla ang babae at hindi makasagot dahil nga ay nilustay na niya ang pera. May natira pa subalit alam niyang hindi papayag si Mr. Abdul. "Nasaan ang pera? Ibigay mo sa amin." Inis at naiinip na ang mga ito. "Teka muna, hindi naman tama yun. Kasalanan niyo kung bakit kayo natakasan. Basta naibigay ko na sa inyong babaeng yun." Bulyaw ni Marisa sa lalaki. "Ganun ba? Di sige, papatayin na lang kita para naman patas na kayo ni boss." Ngit-ngit ng lalaki at inilabas ang baril at itinutok sa sentido ng nahintakutang babae. "Sino kayo, mga hayop kayo?" Noon lumabas si Emily na galit pagkakita sa inang tinututukan ng baril. Agad nilapitan ng lalaki at walang pag-aalinlangang sinampal. Dahil dito, nagalit ang lalaking may hawak ng baril at itinutok iyon kay Emily. Natigilan ng dalaga. Eto naman ang nahintakutan. "Wag!" Sigaw ni Marisa at iniharang ang sarili sa kanyang anak. Takot na takot ito ngayon dahil alam niyang hindi nagbibiro ang lalaki. "Maawa kayo. Ibabalik ko ang pera, wag kayong mag-alala, pangako." Nanginginig ang kamay ni Marisa. Nagkatinginan ng dalawang lalaki bago sinulyapan si Emily. "Ngayon kailangan ni Mr. Abdul ang pera. Gusto mo bang kami ang pag-initan ni boss? Kung hindi mo maibabalik sa amin ang ibinayad ni Mr. Abdul, itong anak mo ang kukunin namin." Pagkasabi noon, pahablot na hinila nito sa kamay si Emily. Nahintakutan naman ng dalaga. "Mami, ayoko." Palahaw nito na nagwawala. "Please, wag kang anak ko." Sigaw ni Marisa nang isakay ng isa pang tauhan ni Mr. Abdul ang kanyang anak sa sasakyan. Ngunit humarang ang isa pang tauhan nito at tinutukan siya ng baril sa kanyang muka. Kaya nanigas ito sa takot, subalit patuloy na umiyak at nagmamakaawang pakawalan ng anak niya. Subalit tila walang naririnig ang mga ito. Para siyang masisiraan ng bait habang hinahabol ang sasakyan, tangay-tangay ang anak niya. Hindi pwedeng mangyari ito. Bakit ang anak niya? Sa mga sandaling yun, nadala na si Emily ng dalawang tauhan ni Mr. Abdul. Wala itong malay dahil pinatulog ng dalawang lalaki. "Sir, nagastos na po yung pera niyo kaya kinuha na namin ang anak niya. Ayos ba?" Nakangising saad ng isang lalaki. Tinignan ng matanda ang walang malay na dalaga. "Dalhin mo sa kwarto ko." Utos nito sa lalaki. Mabilis naman itong tumalima kasunod ang matanda. Nang mailapag, saktong nagising ang dalaga. Nagwala itong takot na takot pagkakita sa matandang lalaki. "Mami, tulungan mo ko." Palahaw ng dalaga at pinagsasasampal ang matandang nakahawak rito. Minandohan ni Mr. Abdul ang tauhan na hawakan ng babae. Nagpumiglas naman si Emily, subalit hindi sapat ang lakas nito para labanan ng may hawak sa kanya. Habang nagpupumiglas, inihiga ito ng lalaki sa kama at pahablot namang sinira ni Mr. Abdul ang suot ng babae para pumalaho ng iyak at takot. Tsaka ito sinunggaban ng matanda at pinagsamantalahan ng walang kalaban-laban. Napuno ng malakas na sigaw si Emily ang buong silid habang walang habas itong inaangkin ng hayok na matanda. Hawak ito sa dalawang braso ng tauhan kaya wala itong nagawa at nagtagumpay ang matanda. Hingal na hingal pa ito pagkatapos habang patuloy na umiiyak. Pagkatapos ng mga sandaling yun, basta na lang isinakay muli ang babae sa kotse at inihatid pa uwi sa bahay nito at parang basurang itinapon sa harap ng kanilang gate. Umiiyak si Marisa na sinalubong ang anak at napasigaw nang mawalan ito ng malay. Punit ang damit at may bakas ng dugo. "Mga hayop kayo! Ipakukulong ko kayong lahat!" Sigaw ni Marisa na umiiyak habang yakap ang anak niya. Kasalanan iyon lahat ni Sofia. Kung hindi ito nakatakas, hindi sana mapagsasamantalahan ng anak niya. Hahanapin niya ito. Magtutuo sila.
pagbabayaran nito ang nangyari sa anak niya. 2 araw ang lumipas, simula nang madala si Sofia sa asyenda ay naging maayos naman ang buhay niya at wala siyang panganib na naramdaman mula sa kanyang tiyahin. Hindi siya mahanap nito dahil nasa asyenda siya, hawak ng isang Khalil Magallanes, isang bilyonaryong nagsagip sa kanya mula sa madilim niyang mundo. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Sofia? Napaigtad si Sofia nang marinig ang boses ni Khalil sa kanyang likuran. Kamuntikan pa siyang mahulog sa inaapakang upuan. Kasalukuyan kasi siyang nagpapalit ng kortina sa kwarto ng binata. Total naman ay wala siyang ginagawa sa bahay, kaya sinamantala niyang maglinis habang nasa library ito kanina pagkatapos nilang mag-almusal. May hinang yabag ang kanyang narinig palapit sa kanya at tiningala siya ng lalaking nakapamewang. Wala kasi akong ginagawa at naiinip ako kaya naisipan kong linisin ang kwarto mo, anya at itinuloy ang ginagawa niya. You know what, Sofia? Ako na dyan. Pag-aalala nito sa kanya. Ikaw naman, kaya ko na to, Khalil. Hindi mo na itatanong, katulong ako sa bahay ni na Tita Marisa. Ako ang naglalaba, nagluluto, namamlansya at naglilinis ng bahay. Lahat kaya kong gawin. Nakangiti at pagmamalaki ni Sofia habang kinakalas ang sabitan ng kortina. Sa kabila ng sinabi ni Sofia, hindi pa rin nakatiis si Khalil na panoorin lamang ang dalaga, lalo't nag-aalala siyang mahulog ito. Kumuha ang binata ng isa pang upuan, tsaka ipinwesto sa kabilang dulo ng inaapakang silya ni Sofia at kinalas ang pinagsasabitan ng kortina. Magkatuwang nila iyong ginawa habang nagkukwentuhan. Ayon sa pagsasalaysay ng dalaga kung paano ito napunta sa poder ng malupit na tiyahin dahil naulila ito sa ama dahil sa sakit sa puso. Hindi naman iyon makayanan ng ina. Kaya ginusto na ring iwan si Sofia at sundan ng asawa sa kabilang mundo. Hanggang sa nagmakaawa si Sofia na makitira sa tiyahin, pero kapalit noon ay ang pinagsilbihan ng dalaga ang mag-ina ng mahigit 5 taon hanggang sa hindi pa nakontento ang tiyahin at naisipan pang ibenta si Sofia para magkapera. At iyon ang simula ng kanilang pagkakakilala na labis nitong ipinagpapasalamat sa kanya. At nagmatch ang kwento ng dalaga sa result ng kanyang pagpapaimbestiga tungkol sa background ng dalaga. Ang babae nagmula sa mayamang pamilyang Cabral, anak ni Ricardo Cabral na dating business partner ng kanyang ama. Ang kaso dahil sa sakit nito ay nag-pull out ang lalaki sa kanilang company at hindi nagtagal binawian ang buhay. Biglaan iyon at walang nakakaalam sa dinaramdam nito. Kahit sa asawa hindi sinabi. Kaya nga nabigla na lamang ang lahat. Noon ay dalagita pa lang si Sofia. Pareho pala tayo. Ulila na sa magulang. Siguro kaya tayo pinagtagpo dahil kailangan natin ng karamay sa isa't isa. Ngayon hindi ka na nag-iisa, Sofia. Nandito na ako. Pahayag ni Khalil. Napatitig si Sofia sa lalaki at naantig ang damdamin niya sa sinabi nito. Sa totoo lang, hindi niya akalaing darating ang araw na magkakaroon siya ng kakampi sa buhay, na matatawag na kaibigan. Sa haba ng panahong tiniis niya sa poder ng kanyang tiyahin, may katapusan pa pala. Teka, may sinabi ba akong masama? Tanong ni Khalil nang makitang umiiyak ang dalaga sa kanyang harapan. Masaya lang ako, Khalil. Hindi ko akalaing makikilala kita at may poprotekta sa akin. Naalala ko kasi yung mga sampal at sabunot sa akin ni Tita Marisa. Ayoko nang maulit yun. Humihikbing saad ni Sofia. Hinawakan ni Khalil ang palad ng dalaga. Kung ganoon, marry me, Sofia, at pangako magiging safe ka sa tabi ko. Pakiusap ni Khalil sa dalaga. Siguro iyon na ang tamang panahon para hingin niya ang pabor kay Sofia ang tungkol sa bagay na iyon. Pareho lamang silang makikinabang. Siya, makukuha ang kayamanang nararapat para sa kanya. At si Sofia, gagawin niyang prinsesa sa tabi niya. Walang sino man na makakagalaw nito. At kapag mag-asawa na sila, may mas karapatan na siya sa tiyahin nito. Kasal? Gulat at nauutal si Sofia. Yes, Sofia, kasal. Magpakasal ka sa akin. Pangako hindi kita pababayaan. Ibibigay ko sa iyo lahat. Magpakasal ka lang sa akin.
Nawalan saglit ng kibo ang dalaga habang nag-iisip. Nag-iwas muna ito ng tingin sa lalaki. Maaaring naawa lamang sa kanya si Khalil kaya nais siya nitong pakasalan, pero kung tutuusin, malaking bagay ito. Para mas lalong maging malaya mula sa tiyahin. Kapag asawa niya na si Khalil, hindi na siya makukuha ng basta-basta dahil may asawa na siya. Malaya na siyang makakapagdesisyon para sa kanyang sarili. Muli niyang ibinalik ang tingin sa lalaki. Oo Khalil, pumapayag na ako. Magpapakasal ako sa iyo. At hindi na siya nagdalawang isip na tanggapin ang offer ni Khalil dahil alam niyang iyon na makakabuti para sa kanya. Sa tuwa ng lalaki, niyakap siya nito. Habang tinititigan ni Sofia ang sarili sa harap ng salamin, nababasa niya sa kanyang mga mata ang kakaibang ningning nito. Tuluyan nang nawala ang kanyang mga galos sa braso nung masagasaan siya ni Khalil, maging sa kanyang mga binti na si Khalil lang din naman ang gumamot. Dito sa loob ng bahay ay itinuturing siyang espesyal na bisita. Mabait sa kanya si Namanang Tessie at Bebang, lalo na si Khalil. Kabaitan na alam niyang totoo. Nararamdaman niyang masaya siya at komportable sa tabi ng lalaki, kaya siguro siya pumayag na magpakasal dito. Are you ready? Sumungaw sa pinto ng kanyang silid ang nakangiting si Khalil. Kita niya sa refleksyon ng salamin sa kanyang harapan ang gwapong mukha nito. Ngayon ang luwas nila sa Maynila. Inihahanda na siya nito para sa pagharap niya sa abuela nito. Huminga muna siya ng malalim para mawala ang munting kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung sa presensya ni Khalil or sa takot na magbabalik na siya ng Maynila. Khalil, paano pala pag hindi ako nagustuhan ng lola mo? Alanganin niyang tanong at humarap sa lalaki. Naalala niyang baka ilayo siya kay Khalil katulad ng mga napapanood niya sa mga teleserye. Mahina pa itong tumawa. Imposible yun. Matagal nang naghihintay si lola nang mag-akyat ako ng babae sa mansyon. Baka nga hindi ka napakawala noon pag nakita ka. Kahit papaano, nawala ang pag-aalala niya at napalitan ng excitement ang kanyang naramdaman na makilala ang abuela ni Khalil. So, let's go? Tanong nito sa kanya. Bihis na rin ng lalaki kaya handa na rin si Khalil sa kanilang pag-alis. Bit-bit nito ang kanyang bag na naglalaman lang ng iilang damit. Sabi ng lalaki, mamimili sila pagdating ng Maynila. Sa sala, nadatnan nila ang dalawang katulong. Kailan na naman kaya kayo mapapasyal dito, senyorito? Malungkot si Manang nang ito ay magtanong. Oo nga naman, senyorito. Mamimiss po namin kayong dalawa ni Senyorita Sofia. Huwag kayong mag-alala. Babalik pa naman kami dito ni Sofia. May importante lang kami nga asikasuhin sa Maynila. Paliwanag ni Khalil na ikinatango ng dalawa. Tsaka pa sila tumuloy sa labas at isinakay ang kanyang gamit sa compartment ng kotse. At inalalayan din siyang sumakay. Panay kaway naman si Namanang Tessie at Bebang na ginantihan niya ng ngiti at kaway. Bago sumakay si Khalil, nilapitan muna nito si Mang Kanor na bagong dating. Ito ang katiwala ng lalaki sa hasyenda. Taga-report sa lalaki kung may problema. Ito din ang nag-handle sa mga trabahador. Kung paano niya nalaman yun ay dahil kahapon, inilibot siya ng lalaki sa malawak na hasyenda na pagmamay-ari pa ng yumaon nitong abuelo na minana naman ng yumaong ama ni Khalil. At dahil may kondisyon pa ang abuela nito bago mapas sa kamay ng lalaki ang hasyenda, kaya siya nito inayang pakasal dahil sa kayamanang makukuha ng lalaki. Tama, hindi siya mahal ni Khalil. Kaya siya inayang magpakasalay dahil sa yaman ng mga Magalyanes na pinangihinayangan nitong mapas sa kamay sa tiyuhin ni Khalil. Gayunpaman, ipinangako sa kanya ng lalaking ibibigay ang lahat sa kanya maging ang proteksyon mula sa mga taong gusto siyang makuha. At dahil iniligtas siya ni Khalil, ay isang pabor din para sa kanya ang ayaing pakasalan nito. Habang nagbabiyahe sila pa Maynila, tahimik lamang siya. Si Khalil ay halatang masaya. Sinasabayan pa nito ang tugtog sa stereo. Paminsan-minsan, sinusulyapan siya at masayang kinakausap. Pero abala ang isip niya sa kung anong mangyayari pagdating nila sa Maynila. 4 na oras ay papasok na sila sa Kamaynilaan. Tila ba na nariwa na naman sa kanyang isipan ang kalupitan ng kanyang tiyahin. Nakikinikinita niya ang galit nitong muka. Nandito na tayo.
Pukaw ni Khalil sa tahimik na dalaga nang marating ang kanyang tirahan. Nasa tapat na sila ng kanyang tirahan. Nagulat pa si Sofia dahil sa malalim na iniisip. Nandiyan na ba sa loob ang lola mo, Khalil? Ngumiti si Khalil. Nasa boses kasi ng dalaga ang pag-aalala. Wala ang lola ko dito, Sofia. Don't worry. Ihahanda muna kita bago iharap sa kanya. Kapag ready ka na, sabihin mo lang sa akin, okay? Bumaba siya ng kotse at ito ay nalalayan. Salamat, Khalil. Tanging saad lang ni Sofia. Nang makapasok sila sa malawak na bahay nito, inilibot niya ang kanyang paningin. Bungalow at may 3 kwarto. Mas malaki nga lang ang bahay nito sa asyenda. Pero maayos ang design. Cute tignan. Kumpleto din ang mga gamit. Mag-isa ka lang dito? Tanong niya sa lalaki. May weekly akong maid na naglilinis nitong bahay kapag nandito lang ako. Saad nito at iginiya siya nito sa isang silid. Ito ang magiging kwarto mo, Sofia. Magpahinga ka muna. Alam kong napagod ka sa biyahe. Pahayag ni Khalil na inihatid pa siya hanggang sa loob ng silid at nagpaalam na magbibihis lang sa kabilang silid. Si Sofia, ganun din at nagbihis, tsaka inayos ang kanya mga gamit sa loob ng drawer, tsaka lumabas ng kwarto. Sa mga oras na yun, totoong galit si Marisa kay Sofia. Matapos may masamang nangyari sa kanyang anak, ay palaging nagkukulong si Emily sa kwarto at hindi niya na makausap. Madalas itong umiiyak. Labis na namuhi si Marisa kay Sofia. Nais niyang magbayad ito sa nangyari sa anak niya. Hindi siya papayag na sira ang buhay ng anak niya, samantalang ang babaeng yun ay napakasaya. Emily, anak! Sigaw niya nang madat na ng anak na duguan at nakahiga sa ibabaw ng kama. Pumasok siya sa silid nito upang tawagin para kumain, subalit labis siyang nataranta sa nakita at humingi ng tulong para dalhin sa hospital ang anak niya. Pero ni isang kapitbahay, walang nagmalasakit sa kanya. Bagkus, sinabihan pa siyang masama ang ugali. At kung ano man ang nangyari sa kanila ng kanyang anak, ay karma daw yun sa ginawa niya kay Sofia. Gustong tumayo ng sungay niya sa narinig mula sa mga walang kwenta niyang kapitbahay. Subalit kailangan niyang agapang dalhin ang kanyang anak sa pagamutan. Mag-isa niya iyong binuhat palabas ng bahay at tumawag ng taxi. Sa pinakamalapit na hospital, dali! Saad niya sa driver nang maisakay ang anak niya. Yakap ito na walang malay. Naglaslas ng pulso si Emily dahil hindi matanggap ang nangyari. Pagdating sa hospital, inasikaso naman kaagad dito ng doktor na ipinagpasalamat ni Marisa. Naghalo na sa mukha niya ang luha at pawis. Hindi niya matatanggap kapag may masamang nangyari sa anak niya. Ikamamatay niya. 2 araw ang lumipas bago inihanda ni Sofia ang paghaharap nila ni Doña Fatima na abuela ni Khalil. Suot ang kulay puting bestida na umabot sa gitna ng kanyang mga hita nang lumabas sa sariling silid. Isa iyon sa ipinabili na damit ni Khalil para sa kanya noong nasa hasyenda pa siya at ngayon niya lamang naisuot. Sa may sala, naghihintay sa kanya ang nakangiting binatang si Khalil. Walang kurap na nakatitig sa kanya. Are you ready? Tanong pa muna nito sa kanya. Alanganin siyang umiti dahil sa kinakabahan siya. Kagabi bago natulog, umusal siya ng panalangin na sana magustuhan siya ng lola nito. Dahil pagkatapos ng kasal nila ni Khalil, balak niyang mag-aral ulit. Hindi mahalaga kung huli na siyang makapag-aral, subalit mahalaga sa kanya ang edukasyon. Habang nasa biyahe, sinabi sa kanya ni Khalil kung paano siya dapat humarap sa abuela. Marunong kasi daw itong bumasa ng kilos ng tao, kaya dapat natural lang ang kilos niya para walang mahalata ang kanyang abuela na hindi talaga sila mahalatang walang relasyon. Kaya marahil sinanay siya ng lalaki na nasa tabi niya ito lagi para hindi siya mailang. Sapat na ang halos 1 linggong kampante na sila sa isa't isa. Pagdating nila sa mansyon, nakita niya kaagad ang malawak ng ngiti ng abuela ni Khalil na si Lola Fatima. Nasa rocking chair ito at hinihilot ang likod ng isang maid. Katabi naman ito sa kabila ay isang nurse dahil lalata naman sa puting suot. Mula pagbaba nila ng sasakyan ni Khalil ay nasa kanilang kamay ang mga mata nito. Magkasalikop kasi ang palad nilang dalawa at nagpapalitan ng ngiti, yung natural na kilos ng magkasintahan.
Deadman na lang niyang nararamdamang init habang nakakapit sa palad ng lalaki. Paglapit nila, nag-bless kaagad si Khalil. Isa daw iyon sa nakasanayan ng abuela na dapat nitong ginagawa na siyang bagay na ginawa niya rin. Lola, meet my girlfriend Sofia. And babe, ang mahal kong abuela si Lola Fatima. Nagtama ang mga mata naming dalawa ni Lola Fatima at binabasa nito ang reaksyon sa kanyang mga mata. Bahagya siyang hinagod ng tingin habang may matamis ng ngiting nakapagkit sa labi. Mahal mo ba si Khalil, iha? Diretsang tanong nito sa kanya. Walang kautal-utal. Ho? React niya. Kasabay noon, naramdaman niya ang palad ni Khalil sa kanyang bewang. Kayo naman Lola. Natural, mahal ako ni Sofia. Salo ni Khalil na siyang sumagot sa tanong ng abuela. Ikaw ba ang tinatanong ko? Medyo suplada nitong tanong. Makikita ang dekadang lumipas sa kulubot nitong mga balat pero bakas ang maganda nitong muka noong kabataan. Brown ang manipis at maiksing buhok, ang labi na natiling mapula. Napakakinis ng balat. Yes po Lola, mahal ko po si Khalil. Pag-amin ni Sofia, nang tila namutla at bahagyang kinabahan ng lalaki. Kusa niyang iniakap sa bewang ng lalaki ang kanyang isang braso at idinikit ang katawan dito, habang si Khalil naman inilipat sa balikat niya ang isang palad. Maraan silang pinagmasdan ni Lola Fatima sa ganoong ayos, pati yata ang nurse at maid na naroon kinikilig sa kanila. Kung totoo marahil ang lahat ng yun sa kanila ni Khalil, baka kinilig na rin siya, pero ang saya niya na nakagawa ng pabor sa lalaki. Maupo kayong dalawa. Tsaka pa sila inanyayahan, inalalayan din siya ni Khalil na umupo sa tabi nito. Ang lola naman ito, nagpahanda kaagad ng merienda. Sabihin mo, Sofia, anong nagustuhan mo sa apo ko? Kasalukuyan na silang kumakain nang ito ay magtanong. Napatingin muna siya sa gawin ni Khalil na sinalubong naman kaagad ng lalaki ang mga mata niya. Matagal silang nagtitigan bago niya nasagot ang tanong ni Lola Fatima. Maliban sa gwapo, mabait po. Tumawa ang abuela nito habang si Khalil ay napalunok naman. Totoong mabait at gwapo ang apo ko. Alam mo ba ang ikaw pa lang ang ipinakilala niya sa akin? Napakaswerte mo iha dahil sa'yo lang na-inlove ang apo ko. Pagmamalaki pa ng matanda. Tumango siya. Nakakaaliw kausap ang abuela nito. Isang bagay na hindi niya naranasan, ang magkaroon ng lola. Ikaw naman Khalil, anong nagustuhan mo kay Sofia? Kalaunan ay baling nito sa apo. Napatingin kaagad si Khalil sa dalagang katabi at tinitigan. Lahat lola gusto ko sa kanya. Tugon ni Khalil matapos pagmasdan si Sofia. Nababasa ko sa mga mata ninyong dalawa na pareho ninyong mahal ang isa't isa. Kaya Sofia, kung pahihintulutan mo ko, gusto kong makilala ang magulang mo para maitakda ang kasal ninyong dalawa dahil excited na ako sa magiging apo ko sa tuhod. Nakatawang sabi ni Lola Fatima. Natigilan sandali si Sofia at napaisip. Hindi kasama sa proposal ni Khalil na makilala nito ang magulang niya. Pero tumango na lang siya. Hindi naman lingid kay Khalil na ulila na siya. Wala na ako magulang, paano to? Problemadong tanong ni Sofia sa lalaki pagkatapos nilang kumain. Nasa kwarto siya ng binata noon habang nakaupo sa gilid ng kama. Sadyang dinala siya ni Khalil doon upang sila ay makapag-usap. No big deal, ako nang magsasabi kay Lola na ulila ka na. Kalmadong sagot ni Khalil. Paano kung sabihin niyang kahit na sinong kamag-anak? Si Tita Marisa lang ang kilala kong kamag-anak. Nagpapanik niyang saad. Matagal pa muna itong hindi kumibo at tila nag-iisip. Madali lang yun. Maghahanap tayo ng pwedeng tumayo na magulang mo. Problemado pa rin siyang tumingin dito. Nakokonsensya siya na nagsisinungaling silang dalawa sa matanda. Napakabuti pa naman ito sa kanya. Ayoko Khalil, sasabihin ko na lang na wala na akong magulang at walang kamag-anak na malapit dito. Pumayag naman si Khalil at sinabi ng abuela hindi naman ino magiging balakid sa kasal nilang dalawa. Kaya naman, nag-set na kaagad ito ng date para sa kasal nila ni Khalil at sa susunod na buwan na iyon. Si Lola Fatima naman ay lihim na tinawagan si attorney para ito ay makausap.
ipinabago niya ang kanyang last will and testament. Nais niya ay may iwan ng lahat ng dapat ay mamanahin ni Khalil sa anak nito at habang wala pang kakayahang magpatakbo ng company ang bata, mananatili sa kanyang apo. Tignan niya lang kung hindi mahulog ng tuluyan ng loob ni na Sofia at Khalil sa isa't isa. At sisiguraduhin niya lang na hindi na maghihiwalay pa ang dalawa. Dahil walang pera si Marisa pambayad ng hospital bill, kaya napilitan itong lumapit sa ama ng kanyang anak. Nilustay na kasi niya sa sugal ang perang natira mula kay Mr. Abdul. Ano pa bang aasahan ko sa iyo, Marisa? Hanggang ngayon wala ka pa ring pagbabago. Tingin mo ba, hindi ko alam ang nangyayari sa inyo ng anak mo? Galit na sabi ni Edgar sa asawa. Nainis naman si Marisa. Tingin mo ba ako lang ang may kasalanan ng nangyari kay Emily? Iniwan mo kami. Wala ka nang pakialam sa amin kaya wag mong isumbat sa akin yung mga pagkukulang mo. Inis ding sigaw ni Marisa. Napatiimbagang ang lalaki. Ikaw ang nagtulak sa akin para iwan kayo. Ang buong akala ko pagkatapos ng nangyari sa atin magbabago ka na. Pero wala. Sinira mo ang buhay ng anak ko. Imbis na ikaw ang magpoprotekta sa kanya, ikaw pang nagtulak na mapahamak siya dahil sa gahaman ka sa pera. Walang ibang mahalaga sa iyo kundi ang pagsusugal. Kaya kukunin ko ang anak ko. Wala kang pambayad sa hospital, di ba? Ako na ang bahala doon. Galit na galit din si Edgar. Dapat lang na mawalan ito ng asawa at anak sa ginagawa nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Marisa. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin, Edgar. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Naiiyak na saad ni Marisa. Subalit tila walang narinig si Edgar na tinalikuran ng babae. Sumakay sa kanyang kotse at tinungang hospital kung nasaan ang anak niya. Hindi niya nahahayaan pang may masamang mangyari kay Emily. Si Marisa naman, nagmamadaling nagpara ng taxi upang tunguhin ang hospital na kinaroroonan ng anak niya. Iniwan lamang ito saglit para makausap ang asawa. Pero ang buwisit, iniwan siya at kukunin ng anak niya. Magtutuos sila. Subalit pagdating sa hospital, saktong pasakay na ang tulalang anak sa kotse ng ama nito. Madaling bumaba ng taxi si Marisa at nagtatatakbo palapit sa anak pero hinabol siya ng driver ng taxi na kanyang sinakyan dahil hindi pa siya nakakapagbayad. Ang totoo kasi wala na siyang pera, wala siyang pambayad. Ano? Ang lakas ng loob mong sumakay sa taxi ko pagkatapos wala ka palang pera. Galit na wika ng driver at muli siyang isinakay sa taxi nito kahit nagpupumiglas. At dahil sa nangyari, hindi niya tuloy nahabol ang mag-ama niya. At ang nakakahiya, dinala siya sa presinto ng taxi driver at nireklamo na hindi siya nagbayad ng pamasahe. Sinabi na lang sa lalaki na magbabayad siya bukas dahil dito kinuha nito ang kanyang address. Wala siyang ibang nagawa kundi isanla ang wedding ring nila ni Edgar kahit nalabag iyon sa kanyang kalooban. Bukas, kailangan niya nang humanap ng pagkakakitaan. Kung hindi, talagang magugutom siya. Kinagabihan, umiiyak ang babae na nangungulila sa anak niya. Ano bang nagawa niya sa kanyang pamilya? Siguro nga'y kasalanan niya ang lahat kaya nawala sa kanya ang kanyang mag-ama. Sising-sisi siya sa mga nagawa sa kanyang buhay, lalo na kay Sofia. Samantala, matapos ang simpleng kasal ni na Sofia at Khalil na ginanap lang sa malawak na bakuran ng mansyon sa harapan ni Lola Fatima, ay mananatili ang mag-asawa sa mansyon ng 1 linggo dahil iyon ang nais ng matanda. Ang gusto ni Lola Fatima, masigurong pinoproseso na ng dalawa ang kanyang tagapagmanang apo sa tuhod. Tuwang-tuwa pa ang matanda matapos ang party at nasa isang silid na sina Khalil at si Sofia. Ay Lola naman, nagulat ako sa inyo. Ano ba ang ginagawa niyo dyan? Bulalas ng kanyang personal nurse na si Joy. Nasa pinto ito ng kwarto ni na Khalil at Sofia. Gusto kong masiguro kung talagang may magaganap na honeymoon sa loob ng kwartong yan, Joy. Seryosong saad ni Lola Fatima. Napa-sign of the cross naman ang relihiyosong nurse ni Lola Fatima. Kayo naman Lola, nakakahiya yung ginagawa nyo. Hindi natin sila dapat istorbohin. Paano kung may nagaganap ng honeymoon sa loob? Siyempre, nagkakahiyaan pa silang dalawa. Wika ni Nurse Joy at agad pinagana pabalik sa sariling silid nito ang wheelchair kahit na ayaw pang bumalik ng matanda sa kwarto.
at nais pa yatang masaksihan ang nagaganap sa loob ng kwarto. Ang totoo, nagkukulong si Khalil sa loob ng banyo sa mga sandaling yun habang pinapractice ang sarili. Sofia, pwede ba ang gawin na natin? Pakiusap ni Khalil sa harap ng salamin na kunwari ang asawa niya ang kausap. Tsaka siya napapikit at tumingalang nagbuga ng hangin dahil may mali sa kanyang sinabi. Paano ba dapat? Paano kung hindi pa ito handa? Alam naman itong may usapan silang kailangan nilang makabuo ng baby. Bukod doon, mukha siyang timang na nagsasalita mag-isa sa loob ng banyo. Minabuti niyang tapusin ang pagligo at lumabas ng banyo. Natitigilan pa siya nang makitang tulog na ang kaakit-akit niyang asawa sa ibabaw ng kama. Alam naman niyang napagod ito kanina kaya hinayaan niya na lang. Total naman ay marami pang pagkakataon. Nagbihis na siya at tumabi sa babae. Nagpa siya na ring matulog. Good morning. Kinabukasan, masayang bati ni Lola Fatima sa mag-asawang bumaba mula sa silid. Nasa komedor ang matandang nakaupo sa wheelchair. At marahang sinusubuan ng personal maid nitong si Lynn. Sabay pang binati ng mag-asawa ang matanda. Kumusta ang honeymoon ninyo kagabi, iho-iha? Seryoso ang matanda na magtanong. Saktong kumain na sila. Kulang na lang, masamid si Sofia na agad pang napatingin sa katabing asawa. Nakatulog kasi kaagad siya kagabi matapos ang party at umaga na nang gumising. Kiramdam tuloy ni Sofia, nag-iba ang temperatura sa komedor. Sofia, iha, may nangyari ba kagabi? Sa pananahimik ni Sofia, tanong muli ni Lola Fatima kaya tuluyan siyang napasamid. Lola talaga, napapakamot sa ulo si Khalil. Napapangiti kasi ang mga maid na naroon. Aba, anong masama mag-asawa na kayo't nagmamahalan? Isa pa ay malapit na akong mamatay. Ano pang hinihintay nyo? Ang gusto ko mamayang gabi simulan ninyo na. Pagalit at mainit ang ulo ni Lola Fatima nang ito ay magsalita. Paano naman kayang nalaman ng abuela na walang nangyari sa kanila? Napaisip na lamang si Khalil. Ang totoo niyan, Lola, may nangyari sa amin kagabi. Pagsisinungaling ni Khalil sa abuela para hindi na ito magalit. Sinungaling? Kung may nangyari sa inyo, tiyak pa ika-ikayang naglalakad ngayon si Sophia. Kaya hindi ka pwedeng magsinungaling sa akin. Pinagdaanan ko na lahat yan. Saad pa ng abuela. Siya naman ay napaubo. Ganun ba yun? Hay, wala talaga siyang maitatago sa kanyang lola. Kinagabihan, pareho sila ni Khalil tahimik sa kanilang silid. Nakaupo si Sofia sa gilid ng kama. Maraan siyang nilapitan ni Khalil at umupo ito sa kanyang tabi. Sofia, gumapang ang kakaibang init sa buong katawan ni Sofia matapos maramdaman ang palad ni Khalil sa magkabilang pisngi niya. Iniharap lang naman siya nito. Ngayong gabi sa pamimilit ni Lola Fatima, kailangan na nilang gawin ang isang bagay na ginagawa ng mag-asawa. Kung hindi, baka nga daw hindi sila makabuo bago pa man ito mawala. Khalil, kinakabahan ako. Hindi napigilang sabihin ni Sofia ang nararamdaman para sa gabing yun at tumingin sa mga mata ng lalaki. Marahang umiti si Khalil. Ako din naman, Sofia, kinakabahan. Pero kailangan na nating gawin. Alam mo namang bantay sarado tayo ni Lola. Iniharap siya nito at idinikit ang mukha sa kanya. Nalanghap niya kaagad ang mabangong hininga ni Khalil. Ramdam niya rin ang pagsakop ng mainit nitong labi sa kanyang labi. May naramdaman din siyang munting kilabot nang kabigin siya ng lalaki at isiksik sa katawan nito. Kusa siyang yumakap sa lalaki at ginaya ang ginagawa nitong paghalik sa kanya. Nang maramdaman ni Khalil na tumutugon si Sofia sa halik niya, ay hindi niya na pinakawalan ng labi ng asawa at dahan-dahang inihiga sa ibabaw ng kama. Naramdaman naman ni Sofia na naging mas malalim pa ang halik ni Khalil. At siya naman parang kakapusin ng hininga. Sa gabing yun bilang mag-asawa, nagparaya si Sofia na damhin ng palad at mga labi ni Khalil ang buo niyang katawan. Tiniis niya ang kirot ng pag-iisang katawan nilang mag-asawa. Bagaman sinabi nitong mag-iingat, nasaktan pa rin siya. Gayunman, katumbas nun ay matinding kaluwalhatian. Kakaibang kaligayahan na ngayon niya lamang natikman. Kinaumagahan, hindi makabangon si Sofia pagkagising
dahil sa masakit ang kanyang ibabang parte. Bukod doon, tanghali na siyang nagising. Napansin naman kaagad ni Lola Fatima na hindi pa lumalabas ang mag-asawa sa silid kaya ipinatawag ito sa maid. Senyorita, hindi daw po makabangon si Senyorita Sofia. Masama daw po ang pakiramdam. Napangiti ang matanda dahil iisa lang ang ibig sabihin nun. May nangyari sa dalawa kagabi. Okay, maghanda ka ng almusal para kay Sofia at ihatid sa kanyang silid. Madaling utos ni Lola Fatima sa maid habang nakangiti. Good morning, bati ni Khalil sa kagigising pa lang na asawa. 9:00 na iyon ng umaga. Napaigtad na naman si Sofia nang marinig ang boses ni Khalil. Kalalabas lang nito galing sa banyo at bagong ligo ang asawa. Khalil, pasensya ka na ha. Tinanghali ako ng gising. Dagling bumangon si Sofia na nakabalot ang sarili ng kumot. I understand. Nagpadala nga pala si Lola ng breakfast para sa atin. Mukhang alam na niyang nangyari kagabi. Nakangiti nitong inginuso ang masarap na almusal na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nag-init bigla ang pisngi ni Sofia sa hiya. Totoo ngang wala silang maitatago kay Lola Fatima. Alam agad ang nangyari kahit na hindi pa naman nila nasasabi. Maliligo lang ako. Tugon niya na lang at tumalikod upang itago ang pamumula ng pisngi. Matapos nilang mag-almusal, hinayaan na lamang siya ni Khalil magpahinga mula sa kwarto. Nagpaalam ito sa kanya na sisilip sa office pero hindi naman magtatagal. Pasado 2:00 ng hapon, muling nagising si Sofia. Saktong nakauwi na noon si Khalil at ipinatawag na siya ng abuela nito. Nasa baba nga raw ang isa pa nitong anak na si Perlita, kapatid ng pumanaw na ama ni Khalil. Na-meet niya na ito nung kasal nila ng asawa. At kung paano siya tinanggap ni Lola Fatima ay siya ring pagtanggap sa kanya ng tito at tita ni Khalil. Nag-ayos lang siya saglit ng kanyang sarili tsaka lumabas ng kwarto. Inuulan na noon ng kantyaw si Khalil na lalong lumala pagbaba niya nang siya ay makita. Hindi lang pala ang mga tito at tita ni Khalil ang naroon, kundi sina Nancy at Eric na anak ng mag-asawang Perlita at George. Naging tampulan sila ng tukso at naging topic sa usapan. Ngiti lang ang nagiging tugon niya. Ang sabi ni Lola, sisiguraduhin itong makakabuo sila ni Khalil sa loob ng 1 linggo nilang pananatili sa mansyon. Lihim siyang natutuwa para kay Lola Fatima dahil talagang totoong tawa ang kanyang naririnig mula rito. Subalit ang katotohanang anak lang ang kailangan ni Khalil sa kanya. Napakasakit ng bagay na iyon para sa kanya. Pakiramdam niya kasi nasanay na siya sa tabi ni Khalil at sa tingin niya, unti-unti nang nahuhulog ang kanyang loob sa lalaki. Matapos ang 1 linggo nila sa mansyon, tila ayaw pa silang payagan ni Lola Fatima na umuwi silang mag-asawa. Ngunit sinabi ng asawa na kailangan nilang umuwi sa kanilang bahay. Pinayagan naman sila ng abuela nito pero sinabihang mas dalasan nila ang dumalo sa mansyon. At nangako naman si Khalil na every weekend papasyal sila sa mansyon. Nang magbukas ang pasukan, nag-enroll kaagad si Sofia habang hindi pa nagbubunga ang nangyari sa kanilang dalawa ni Khalil. Sa totoo lang, hindi niya pa alam ang mangyayari pagkatapos matagumpay na bigyan niya ng anak si Khalil, lalo at totoong kasal sila. Iisa ang kinatatakutan niya na tuluyang mahulog ang loob niya rito kung kailang may anak na silang dalawa at kailangan niya nang umalis sa buhay nito. Pero ang nais niya lang bago mangyari yun ay kaya na niyang tumayo sa sariling mga paa at masigit na niyang makaya na ipagtanggol ang sarili. Mas naging maalaga si Khalil kay Sofia sa mga sumunod na araw, hatid sundo sa school at kumuha na rin ito ng isang makakasama nila sa bahay. Sa kabila ng parehong abala sa trabaho ni Sofia at Khalil, hindi nila kinalilimot ang may isang bagay pang dapat nilang pagbigyan ng pansin, ang pagkakaroon ng anak syempre. 3 buwan na'y wala pang nabubuo, kaya ngayong gabi, uulitin nilang dalawa ang proseso katulad noong una dahil inuurat na sila ni Lola Fatima. Naiinip na ito pero dahil may tinatapos pang paperwork si Sofia, iniwan na muna ito ni Khalil at nagtungo sa veranda at nagpahangin sandali. Pasado 9:00 ng gabi, tsaka siya pumasok ng silid. Akala ko tapos ka na. Nadatnan ito ni Khalil na may ginagawa pa. Sumandal siya sa hamba ng pinto at pinagmasdan ng asawa.
Tinapunan siya nito ng tingin. Kung inaantok ka na, Khalil, muna ka nang matulog. Pasensya ka na ha. Hinging paumanhin ni Sofia. Hindi naman maialis ni Khalil ang titig sa mata ng asawa. Marahil dahil sa espiritu ng alak na nainom niya habang nagpapahinga sa veranda. Pakiramdam niya kasi nagbabaga ang katawan niya ngayon at hindi niya alam kung anong masamang hangin ang nag-udyok sa kanya para lapitan ng asawa at yakapin. Matulog na tayo, bukas na yan. Naglalambing niyang sabi. Nanibago naman si Sofia sa kinikilos ni Khalil pero dalang-dala siya sa mainit nitong yakap, sa mga bisig nitong nakapulupot sa kanya. Lalo na nang simulan siyang halikan sa leeg pataas hanggang sa matagpuan nito ang kanyang mga labi. At mas lalo pang lumalim ang halik nito hanggang sa nadarang si Sofia at tinugon yun. Kusa ding yumakap ang dalawang braso sa leeg nito. Maingat ang ginawa niyang pag-angkin sa asawa. Simula nun, naging natural na ang naging kilos ng dalawa. Nawala ang pagkailang nila at ipinaramdam ng bawat isa na kasal sila at mag-asawa. Pagkatapos noon, naging komportable na ang dalawa sa isa't isa. Hindi na big deal kay Sofia kung hinahalikan siya ni Khalil bago sila maghiwalay sa umaga pagpasok nito sa opisina. At kung minsan ay magkasabay na rin silang naliligo kapag kapwa nagmamadali. At kapag walang pasok sa school, isinasama siya nito sa office para hindi daw siya mainip sa bahay. Hanggang sa pagkalipas pa ng 2 buwan, positive na nga si Sofia. Na-delay lamang siya noon ng 1 linggo at agad sinabi sa asawa dahil kinukutuban siya. Simula kasi nang may mangyari sa kanila ni Khalil, ay naging aware na siya sa mga nararamdaman niya. Yes, buntis ka na, Sofia. Dama ni Sofia ang sobrang saya ni Khalil na nagmistulang batang nagtatatalon sa tuwa pagkatapos niyang magpa-check up. Alam niya kung bakit masaya ito. Yun ay dahil sa kayamanang makukuha ni Khalil sa abuela. At hindi yun dahil sa sila'y nagmamahalan. Agad ibinalita sa abuela ang kanyang pagdadalang tao. At kung gaano kasaya si Khalil, ay siya ring napakasaya ng abuela nito. At agad silang inaniyahan sa mansyon. Mabutit nagkataong weekend dahil gusto nitong doon sila matulog mag-asawa. Napakadaming ibinili ni Lola Fatima kay Khalil sa mga dapat at hindi niya dapat gawin. Kaya mas ramdam ni Sofia ang pag-aalaga ni Khalil habang siya ay nagbubuntis. Simula unang buwan ng kanyang paglilihi. Mag-stop ka muna kaya sa pag-aaral. Suhestyon ni Khalil isang umaga habang wala siyang kagana-ganang kumain dahil sinusuka niya. Kaya ko, Khalil, hihinto lang ako sa pag-aaral kapag malapit na ang panganganak ko. Isa pa, natural lang to, sabi ng doktor. Tugon naman niya. Hindi na lamang siya pinilit ni Khalil dahil nga ang usapan nila, so suportahan siya nito sa lahat ng mga gugustuhin niya. Kaya kahit nasa school siya, nakakailang miss call ang kanyang asawa. Sabi nito, concern lamang sa baby, baka hindi pa siya kumakain. Kapag susunduin naman siya, tinatanong kaagad kung anong nais niyang kainin at hindi siya magdadalawang salita. Na-spoiled na nga siya ni Khalil nang hindi nito namamalayan. Khalil, gusto ko sana pagkatapos kong manganak, ayoko nang makita pa ang anak ko. Kung pwede, after kong iluwal si baby, ilayo mo na siya kaagad sa akin. Baka kasi hindi ko na magawang iwan pa yung bata sa'yo. Isang gabi habang nasa kwarto silang mag-asawa ay saad ni Sofia. Kapwa na sila nakahiga noon. Malinaw kasi sa kanya ang usapan na magiging malaya na siya after makapanganak kung nais na niyang lumayo mula dito. Alam naman niyang iyon ang nais ni Khalil dahil wala naman itong nararamdaman pa sa kanya. Natigilan saglit si Khalil. Hindi iyon ang nais niya. Totoong kasal sila ni Sofia. Totoo silang mag-asawa. At komportable siyang kasama ang babae. Nasanay na rin siyang nasa tabi ang babae. Subalit may usapan sila na pagkatapos nitong magkaanak, palalayain niya ang babae. Hindi siya nito mahal, kaya ayaw niyang pigilan si Sofia sa mga nais nitong mangyari. Masyado pang maaga para pag-usapan ng bagay na yan, Sofia. Iwas ni Khalil sa topic dahil tila bumigat ang kanyang pakiramdam. Ayaw niyang mawala ng ina ang anak niya. Pero mabilis lang ang 9 na buwan. Hindi na natin namamalayan bukas makalawa. Manganganak na ako. Panatag ang loob kong aalis.
Alam ko naman kasi nga alagaan mo ang anak natin. Hindi pa man at naiiyak na si Sofia. Sana man lang pigilan siya ni Khalil pero hindi nangyari. Kaya heto, umiiyak siya sa loob ng banyo. Ang tanong, kaya niya bang iwan ng anak niya? Tulad ng usapan ni Khalil at Sofia bago siya nanganak, ay iniwan niya ang bata sa lalaki. Hindi niya na inalam kung lalaki ba o babae ang kanyang iniluwal. At hindi na rin niya tinignan kung anong itsura, kung sino ang kamukha sa kabila ng pagnanais na mahagkan at makargaman lang ito kahit sa una't huling pagkakataon dahil baka hindi niya kayaning mawalay sa anak niya. Alam naman niyang magiging maayos ang buhay ng bata sa ama nito kaya hindi na siya nag-aalala pa rito. Balang araw kapag nagkita sila ng anak niya, baka magpasalamat pa ito sa kanya. May pangarap din naman kasi siyang gustong marating. At sa tulong ng pera ni Khalil, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral. At ngayon, kasalukuyan na siyang nasa third year college sa kursong Business Administration. Nakatira si Sofia sa isang apartment na kanyang inuupahan. Mag-isa lamang siya habang nangungulila sa kanyang mag-ama. Siniguro niyang malayo kay Khalil nang sa gayon, hindi niya na maisipang silipin ng mga ito. Tutuparin niya ang pangako sa kanyang sarili na magtatapos at maipagmamalaki ng kanyang mga magulang kung nasaan man ang mga ito ngayon. Hindi rin naman siya pinabayaan ni Khalil dahil binigyan siya ng malaking halaga. Sa laki ba naman ang makukuha nitong yaman mula sa abuela? Ang totoo, nag-offer si Khalil sa kanya ng tirahan para kung sakali man pwede daw siyang dalawin. Subalit siya na mismo ang tumanggi. Sinabi niya sa kanyang sarili na gusto niyang tumayo sa sariling paa na hindi nakadepende sa kahit na sino at nirespeto naman ni Khalil ang kanyang naging desisyon. At ngayon ay pinipilit niyang sanayin ang sarili na wala sa tabi ang anino ng kanyang asawa. Kahit lumipas na ang ilang taon, hindi niya pa rin ito makalimutan. Noong naghiwalay kasi silang dalawa, malinaw na sa kanyang lahat, nakalimutan na nila ang isa't isa at ang mga namagitan sa kanila. Pero tuwing umaga hanggang sa pagtulog, palaging nasa isip ni Sofia ang anak niya. Siguro, may mahal ng iba ngayon ng lalaki na siyang tunay na kinilalang ina ng anak nila. Yun ang tumatakbo sa kanyang isipan, kaya nasasaktan siya. Kaya para tuluyang makalimot, ay sa pag-aaral na lang niya isinubsob ang sarili upang hindi niya na maisip pa ang lalaki. Ang balak niya kapag nakagraduate, makapagtrabaho abroad para makaipon. At plano niyang magpatayo ng negosyo. Napakadami pa niyang nais gawin sa buhay para lamang malibang at tuluyang makalimutan si Khalil. Pero kahit anong kumbinsi niya sa sarili, presensya nito ang hinahanap-hanap niya. Ang pag-aalaga sa kanya ng lalaki, ang mga halik nito, ang yakap at mga haplos na namimiss niya. Hoy Bes, kanina pa kumukulo yung tubig mo para sa kape no? Ang aga-aga tulala ka dyan. Puna ni Claire. Napalingon siya rito. Galing ang babae sa silid nila at may tuwalyang nakasampay sa balikat. Kasama niya si Claire sa apartment na tinutuluyan. Tulad niya ay nasa huling baitang na ito sa kolehiyo. Third year college siya nung una silang nagkakilala. Pero hindi ganoon ka-close. Kundi lang nagka-problema sa dorm si Claire, hindi sila magkakasama sa apartment. Nakiusap ito na mag-share na lang sila ng tirahan. At agad naman siyang pumayag. Para nga naman mas magaan sa upa. Mabait si Claire. Isa sa mga nagustuhan niya ay ang pagiging prangka nito. Kaya nga kay Claire niya nasasabi ang tungkol sa kanyang nakaraan. Tumayo siya para patayin ang kalan, subalit naunahan na siya nito. Ito na rin ang naglagay sa 2 tasa ng kape na nag-aantay na lang ng mainit na tubig. Parehong maaga ang kanilang class schedule ngayon kaya nakaligo na rin siya. Mag-4 na taon na, Claire. Kamusta na kaya ang aking mag-ama? Tanong niya sa malungkot na boses. Titig na titig siya sa umuusok na kape. Maayos sila, wag kang mag-alala. Mas maayos sila sa'yo. Pero tingin ko, namimiss ka rin nila, I'm sure. Saad na parang baliwala lang at narinig niyang humigop ng kape. Nangulap ang kanyang mga mata. Habang tinititigan ng singsing, nananatili sa kanyang daliri. At habang naroon yun, mananatiling mag-asawa sila ni Khalil. Tama ka, maayos sila at masaya. Mapait niyang tugon, hindi niya na malayang naglandas ang luha niya sa pisngi.
Hay, bakit ba kasi hindi mo dalawin ng mag-ama mo para hindi ka nagkakaganyan, Sofia? Ikaw na rin na may sabi na binigyan ka ng karapatan ni Khalil noon na madalaw mo sila. Talak nitong galit. Naiinis kasi ito sa tuwing nag-e-emote siya dahil nasa kanya naman daw ang lahat ng karapatan para makita ang kanyang mag-ama noon pa. Pero siya itong piniling lumayo at kalimutan ng lahat sa kanila ni Khalil kahit na napakahirap gawin. Ayaw ko, Claire. Mas masasaktan ako kapag nakita ko sila. Baka hindi ko na kayaning magpatuloy. Ay di okay, pero sana piliin mong sumaya, no? Magpaligaw ka para makalimutan mo yung asawa mo. Nandyan si Reo, nababaliw sa'yo yung tao. Kulang na nga lang magpatiwakal para sagutin mo. Natatawa pa ito sa huling tinuran. Umiling siya. Wala siyang balak na pumasok sa isang relasyon. Ayaw niya ng maraming isipin. Lalo na kung si Rey na pinag-aagawan ng mga babae sa campus. Baka sakit niya lang ito sa ulo. Isa pa'y may asawa na siya at mananatiling may asawa hanggat suot niya ang wedding ring nila ni Khalil. Samantala sa kabilang banda, tahimik si Khalil na nag-aalmusal kaharap ang 3 taong gulang na anak nila ni Sofia habang pinapakain ng yaya nito. Parang kailan lang, malaki na ang kanilang anak na palaging nagpapaalala sa kanyang asawa. Ang totoo, hindi naman talaga ipinamana sa kanya ng abuela ang asyenda at kumpanya, kundi sa mahal nitong apo. Sinasabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali sa kutob ko, Khalil. Unang kita ko pa lang sa inyo ni Sofia, alam ko nang nagkukunwari kayo. Tingin mo ba, Khalil, mauuto mo ko? Hindi mo makukuha ang kayamanang nais mo sa panluloko ninyo sa akin ni Sofia. Sa apo ko ibibigay ang parti mo. Naalala pa ni Khalil ang galit na galit niyang abuela nang malaman nitong umalis na si Sofia at naghiwalay sila. Lola, I'm sorry, pero naging unfair kayo sa part na to. Hindi niyo ba alam na tinanggalan niyo ako ng karapatang maging masaya? Naging biktima kami ni Sofia at pareho kaming nahihirapan ngayon dahil sa inyo, Lola. Ginawa ko lang ang gusto niyo para makuha ang pinaghirapan ni Dad na alam kong mas higit akong may karapatan. Sumbat niya noon sa kanyang abuela. Hindi siya nag-alangang sabihin yun kahit nasa harapan siya ng personal nitong abogado. Sa sinabi niya, mas lalo itong nagalit. Hindi ko ginustong maghiwalay kayo, kundi ang nais ko'y manatiling matatag ang kasal na sinumpaan ninyo sa Diyos. Pero ano, Khalil? Naging duwag ka at hindi mo pinigilan ng asawa mo. Duro nito sa kanya. Dahil yun ang usapan namin, Lola. Gusto kong maging malaya si Sofia. Gusto ko siyang maging masaya at magkaroon ng karapatang piliin ng lalaking mamahalin niya. Nasasaktang tugon ni Khalil dahil parang punyal iyon na tumarak sa kanyang puso. Masakit para sa kanya na malayo si Sofia dahil mahal niya ito pero may isang salita siya. Subalit wala ring saysay ang pagtatalo nilang dalawa ng abuela dahil ito pa rin ang nasunod. Daddy! Munting boses ni Sky kaya tila nagising si Khalil sa malalim na pagkakatulog. Naputol ang kanyang pagbabalintataw sa nakaraan at napatingin sa gawin nito. Yes, sweetheart? Ani mo naman itong nahihiya na umiling, nag-aalangang sabihin ng nasa isipan. Wag na lang po. Pagkuway na lungkot, nagtatanong ang mga matang tumingin siya kay Yaya Lita. Anong problema, Yaya? Alam niya kasi na masigit si Yaya na nakakaalam sa niloloob ng kanyang anak. Sir, kahapon namasyal kami dyan sa kalapit na park. Napansin niya sa karamihan ng mga bata na may kasamang mami. Kaya tinanong niya sa akin kung bakit wala siyang mami. Kaso sir, hindi ko naman po masagot. Malungkot na pahayag ni Yaya Lita. Naibalik niya ang mata kay Sky. Bigla ay naawa siya sa anak niya. Sorry po, Daddy. Hinging paumanhin itong nakatango na tila ba may malaking kasalanang nagawa. Hindi lang siya ang nagsasuffer na wala si Sofia sa tabi nila, kundi pati ang anak nila. He need to do something. Kailangan nilang mag-ama si Sofia. Pababalikin niya ito para sa kanilang anak kahit makiusap pa siya sa babae. Okay, sweetheart, pupuntahan natin si Mami. Saad niya para bigyan ng kasiyahan si Sky. Biglang nagningning ang mga mata nito nang mag-angat ang paningin at tumingin sa kanya. Really, Daddy? Pagkatapos, nangulap ang magagandang mga mata na nagpapaalala sa kanyang asawa.
Naiyak ito sa saya at hindi napigilang bumaba sa upuan at lumapit sa kanya para siya yakapin. Ang totoo, puso niya ang nag-udyok na puntahan si Sofia. Miss na niya ang asawa. This time, gagawin niyang dahilan si Sky para bumalik ito sa kanya. Hindi niya kaya. Mababaliw na siya kakaisip kay Sophia at mapapanatag lang siya kung makakasama niya ito. Hay, salamat naman sir. Hirap na rin kasi akong sagutin ang mga tanong ni Sky kung nasa ng mami niya. Pati ang yaya niya ay napangiti rin. Thank you daddy. I love you po daddy. Tuwang-tuwa si Sky na pinugpog siya ng halik sa pisngi. Hinaplos naman niya ang malambot nitong buhok. Kita niya ang excitement sa mga mata ng anak. Talagang sabik itong makita ang ina. Sa office ay pinag-iisipan ni Khalil ang sasabihin sa paghaharap nila ni Sofia mamaya. Alam niya kung nasaan ang asawa. Katunayan, palihim niya itong pinasusubaybayan kung ano ang pinagkakaabalahan nito. Gusto lang niyang siguruhin na maayos ang asawa at kung gaano na-excite ang anak nila sa pagkikita ng ina nito ay siya ring nararamdaman niya. Bes, wag mo na akong hintayin sa dinner ha. Sa labas kami kakain ni Mark. Ani Claire sa kabilang linya. Kausap ito ni Sofia sa cellphone. Si Mark ay ang 1 taon na nitong nobyo. Uuwi ka ba or kay Mark ka matutulog? Malakas itong tumawa. Gaga, kakain lang kami no. Mahirap na. Kumain ka na dyan ha, wag kang mag-diet. Oo na, sige na si Mark na yung intindihin mo, wag ako. Sige na, bye na, naglalaba ako ng uniform. Tumawa pa nang nakakapiko ng kanyang kaibigan. Halatang iniinggit siya. Sorry ito, hindi siya tinatablan. Matapos ibaba ang linya, tumuloy siya ng banyo at tinapos ang pagkukusot ng uniform. Total mag-isa lang naman siya sa bahay. Cup noodles na lang ang gagawin niyang hapunan. Matapos magsampay, nag-init na siya ng tubig para sa cup noodles. May mga tatapusin pa siyang research. Kasalukuyan na siyang nagbibihis nang may kumatok sa gate. Napapatanga pa siya habang iniisip kung sino ang nasa labas. Imposible namang si Claire. Wait lang, saad niya habang inaayos ang suot na pambahay. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto upang mapatanga, kabahan at mapalunok dahil si Khalil ang nasa kanyang harapan. Bigla din siyang nalito kung paano nito nalaman ang address niya at kung bakit ito nasa harapan niya ngayon. Khalil, anas niya na hindi makapaniwalang nasa harapan niya ito. Ramdam kaagad niyang pag-iinit ng mga mata niya. Matagal na pinagmasdan ng dalawa ang na-miss na isa't isa. Sofia, pwede ba tayong mag-usap? Kalaunan ay tanong ni Khalil sa kanya. Lalo siyang kinabahan na pumasok sa isip ang anak nila. Baka may masamang nangyari kaya siya nito pinuntahan. Madali niya itong pinatuloy sa loob at inanyayahang umupo. May problema ba Khalil? Tanong niya sa asawa. Pumwesto siya sa tapat nitong upuan. Alam kong kalabisan ang hihingi ko sa iyo. Wala to sa usapan. Pero alang-alang sa anak natin gagawin ko to. Gusto kang makita ni Sky Sofia. Ang anak natin. Nang marinig ang tungkol sa anak nila ay agad na masasaluha ang mata ni Sofia. Sky? Babae ang anak natin? Naghahabulan ng luha niyang tanong. Tumango si Khalil. Kung pwede Sofia, bumalik ka sa amin para kay Sky. Kahit anong kapalit ibibigay ko. Nakikiusap si Khalil. Hindi na tumanggi pa si Sofia dahil iyon din ang nais niya, ang makita at makasama ang anak niya. Ilang taon din siyang nangulila dito. Lihim na natuwa si Khalil at nagpasalamat kay Sofia dahil hindi siya nabigo. Hindi nagdalawang salita kaya sa pag-uwi niya, isinama ang asawa. Mami? Ikaw po ang mami ko? React ni Sky nang magkaharap ang mag-ina. Namamalisbis na noon ang luha ni Sofia. Anak, ako ang mami mo. Agad niyakap ni Sofia ang anak na matagal na hindi nakita at nakausap. Ang tagal na panahon na inasam niyang makita ito. Wala siyang ibang inasam kundi mayakap ang anak katulad ng mga sandaling yun. Si Yaya Lita, naiiyak rin sa tagpo ng mag-ina. Panay ito singhot, si Khalil ay masayang pinagmamasdan ng dalawa. Kahit umiiyak si Sofia, ramdam niyang masaya itong makita ang anak. Alam niya
kung gaano ito nangulila sa anak nila. Mami, hindi mo na po ba kami iiwan ni Daddy? Umiiyak na tanong ni Sky sa kanyang ina. Bahagyang nakangiti ang makipot na labi. Kumawala pa ito sa ina upang matitigan si Sofia sa mga mata. Umiling si Sofia. Oo anak, hinding-hindi na. Tugon niya. Dahil sa pagkakataong yun, hindi niya na kaya pang mawalay ang kanyang mag-ama. Aaminin niya kay Khalil ang nararamdaman niya. Muling yumakap ang kanyang anak at nagpasalamat. Sa gabing yun ay nakatulog ang anak niya na nakayakap pa kay Sofia na para bang takot na iwan niya. Bago makatulog ang bata, sinabi nitong gusto siyang magisnan sa higaan at naawa siya sa anak niya. Ilang beses siya nitong pinaulit-ulit mangako na hindi ito iiwan at gusto niyang pagbigyan ng anak niya. Naiiyak siyang hinagkan nito sa noo at hinaplos ang maliit na pisngi. Matagal niyang tinitigan ang hindi nakasamang anak. Pasado 10:00, napaigtad siya sa malakas na tunog ng kanyang cellphone. Paidlip na sana siya pero dali-daling bumangon at patakbong lumabas ng kwarto para doon sagutin ang tawag ni Claire at baka magising pa si Sky. Nasaan ka ba? Bungad ni Claire sa kabilang linya. Claire, ano kasi? Anong kasi? Nandito ako sa anak ko. Sinundo ako ni Khalil. Hindi niya na nagawang magsinungaling. Napatili naman ito sa kabilang linya. Yan ang habang sinasabi ko. Sinabi ko lang na magkasama kami ni Mark. Ayun na inggit ka. Huwag ka nang umuwi no. Mag-usap muna kayo ni Fafa Khalil. Bye. Hindi no. Uuwi ako. May pasok ako bukas. Hello? Napabuntong hininga na lang siya dahil wala na pala siyang kausap sa kabilang linya. Sinilip muna ang anak niya. Hinagkan niya ito. Babalik ako anak. Bulong niya. Hindi nagtagal ay lumabas na siya ng kwarto. Tinungo ang silid ni Khalil. Agad naman iyong bumukas. Kukunin ko lang sana ang mga gamit ko sa apartment. May pasok pa kasi ako bukas. Salamat at pinagbigyan mo ang anak natin, Sofia. Masaya akong pumayag ka na makasama namin. Naluluhang tumingin si Sofia kay Khalil. Hindi mo lang alam, Khalil, kung gaano ako nangulila sa anak natin. Kaya hindi ka dapat magpasalamat, kundi ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Madamdaming saad ni Sofia. Naroon ang pagnanais ni Khalil na yakapin ng asawa pero pinigilan niya ang sarili. Hindi lang naman anak nila ang nangungulila, kundi pati na rin siya. Sinamahan niya itong kumuha ng mga gamit sa apartment, lalo at gabi na. Hinintay na lamang niyang asawa sa kotse dahil nasa loob ang kaibigan nitong tulog na. Hindi naman nagtagal si Sofia at bumalik din kaagad. Babalikan ko na lang ang iba kong gamit, tulog na kasi si Claire. Hindi na ako nakapagpaalam sa kanya ng maayos. Pagsampa nito sa passenger seat ay saad ng babae. Tumango siya tsaka binuha ang makina ng sasakyan. Nang malaman ni Senyora Fatima ang pagbabalik ni Sofia sa mag-ama nito, ay agad pinatawag ang mag-asawa sa mansyon. Itinaon na lamang ni Sofia na wala siyang pasok. Pinangaralan siya nito at sinabing wag na wag nang iiwan ang kanyang mag-ama dahil lang sa hindi nila mahal ni Khalil ang isa't isa. Ano pa bang ayaw mo sa apo ko, Sofia? Magandang lalaki, mabuting tao. At ito pa, kasal na kayong dalawa't may anak. Natuturuan ng puso. Yan ang dapat mong gawin, sabi ni Lola Fatima kay Sofia. Lola talaga, walang kinalaman ng pagiging magandang lalaki ko. Kayo naman, saway ni Khalil sa abuela. Galit nitong sinulyapan si Khalil. Isa ka pa, wala kang kwentang asawa. Hindi mo man lang pinigilan si Sofia na wag umalis. Pwede ba, Khalil, maging mabuti ka namang asawa ni Sofia? Hindi sapat yung mabuting ama ka lang kay Sky. Matatanda na kayo. Dapat ninyong malaman ng tama at mali. Sumisigaw ito sa galit. Nilapitan ito ni Khalil at pinakalma, lalo at para itong kakapusin ng hininga. Lola, tama na. Kaya nga po sinundo ko na si Sofia para makasama naming mag-ama. Para buo na ang pamilya namin. Pangako hindi na kami maghihiwalay pa. Saad ni Khalil. Oo nga pero pinatagal mo pa. Pinaghahampas ito sa braso ni Lola na parang bata. Aray! Lola naman ho, nasasaktan ako. Kunwari ay sigaw ni Khalil kahit hindi naman nasasaktan dahil mahina lang naman yun. Tuloy ay natatawa siyang lihim
pero nakita iyon ni Lola kaya naibalik sa kanyang atensyon. Sofia, mangako kang hindi mo na iiwan tong apo ko at gusto kong masundan kaagad si Sky. Naiintindihan niyo ba? Nagkatinginan sila ni Khalil pero dahil nginitian siya ng asawa, napangiti na lang din siya at sinagot ng oo ang matanda para mabawasan ang init ng ulo nito. Sa gabing yun, sa mansyon sila nagpalipas ng gabi. Habang kumakain ng hapunan, masaya ang anak nilang si Sky, nakausap ang lola. Marami itong kwento tungkol sa pagbabalik niya. Hayaan mo apo, simula ngayon ay buo na ang pamilya mo. Hindi na ulit aalis ang mami mo. Magtiwala ka kay lola ha apo. Sabi nito sa anak nila. Nakangiti ang bata na tumingin sa kanilang dalawa ni Khalil. Totoo po ba yun daddy? Totoo po ba mami? Tanong nito sa kanila. Sabay pa silang nangako ni Khalil kay Sky na hindi na ulit aalis si Sofia. Magkakatabi pa sila sa iisang kama sa gabing yun. Nasa gitna ang anak nila at sa magkabilang gilid silang mag-asawa. Kinabukasan, pagkatapos pa ng hapunan sila pinayagan ni Lola Fatima na umuwi sa kanilang bahay. Wala itong sawa sa pakikipaglaro kay Sky. Dahil nitong mga nakaraang araw, sinadyang hindi pumasyal ni Khalil sa mansyon. Umiiwas kasi ito sa masungit na lola, tsaka kasi natatalakan ito ng abuela dahil sa kanya. Nag-enjoy ka ba anak sa 2 araw natin sa lola mo? Tanong ni Khalil kay Sky habang nasa biyahe na sila pa uwi. Yes daddy, kasi kasama na natin si mami. Wish ko po sana palagi siyang nasa tabi natin. Nakangiti nitong wika, ngiting umabot sa mga mata ng kanilang anak. Mahahalata na simula nang dumating siya at nakasama na ang anak, naging masiyahin na ito. Nauunawaan naman ng anak nila na pumapasok siya sa school kaya kapag hapon, nakaabang na ito sa gate. Kapag nakita naman siya, nagtatatalo na ito sa tuwa at yayakap sa kanya. Papasok na sana si Khalil sa kanyang silid galing teres nang makita si Sofia na palabas ng kwarto ni Sky. Pinatulog nito ang kanilang anak. Dahil sa madilim na parte na kanyang kinaroroonan, hindi siya nito nakita. Nakita niya itong tumuloy sa komedor. Bumuntong hininga muna siya bago ito sundan. Pangatlong attempt niya nang sabihin ang nararamdaman para kay Sofia. Kaya sana magkaroon na siya ng lakas ng loob. Sofia, sambit niya sa pangalan ng asawa. Kapwa na sila nasa komedor ngayon at nagsasalin ito ng tubig sa baso. Nilingon siya ng asawa na nagtataka bago siyang initian. Khalil, sambit nito at nahinto sa ginagawa. Nilapitan ito ni Khalil at hinawakan na magkabilang kamay. Bagaman takang-taka sa kanyang ginawa ang asawa, hindi ito umiimik. Nag-iintay sa sunod niyang gagawin at sasabihin. Mahal kita Sofia simula pa noong una. Sa wakas ay naipagtapat na rin ni Khalil sa asawa ang nararamdaman na dapat inamin niya na noong una bago pa man sila maghiwalay. Si Sofia ay natulala sa narinig pero naluluha. Sinong mag-aakalang mahal din siya ng taong mahal niya ng lihim. Tuloy ay napapahikbi siya. Khalil, mahal din kita matagal na. Inaantay ko lang napigilan mo ko nun pero hindi nangyari. Umiiyak na pagtatapat ni Sofia sa asawa. Hindi naman makapaniwala si Khalil na agad kinabig si Sofia at ikinulong sa kanyang mga bisig. Sorry Sofia, naging duwag akong aminin sa iyo agad ang nararamdaman ko. I'm very sorry. Ngayong alam mo na, hindi na tayo maghihiwalay pa. Mahal na mahal kita. Mahigpit din na yakap ang naging ganti ni Sofia kay Khalil. Hindi nagtagal, kumawala ang lalaki sa kanya. Pagkatapos ay pinahid nito ang kanyang luha at masuyo siyang hinagkan sa labi bago muling yakapin. Mommy, Daddy! Kalampag ni Sky sa kanilang pintuan. Napabalikwas si Sofia, ganon din si Khalil, lalo't pareho silang walang saplot na mag-asawa. Umaga na pala't napasarap ang kanilang tulog dahil sa masarap na namagitan sa kanilang dalawa kagabi. Ipinadama lang naman nila sa isa't isa ang kanilang pagmamahalan. Yes, sweetheart, nandyan na. Hindi magkanda o gaga si Khalil na isuot ang boxer. Siya naman ay ang kanyang pajama at maluwag na t-shirt. Sa pagmamadali nga nila ay parehong nagkapalit pa sila ng damit. Mami,
bakit mo po suot ang damit ni Daddy? Tsaka Daddy, bakit mo po suot ang damit ni Mami? Nagugulumihinan nitong tanong. Napakagat na lang ng labi si Sofia nang mapansin nga na nagkapalit sila ng damit ng asawa. Mabilis niyang hinila ang anak papasok ng silid at isinara ang pintuan. Pinaliwanag naman ni Khalil na madilim sa kwarto nang magbihis silang pareho kanina. At naunawaan naman kaagad iyon ng matalino nilang anak. Siya ay dali-daling nagbihis sa banyo habang inaaliw ni Khalil si Sky at pagkatapos ang asawa naman niya ang sunod na nagbihis. Masaya silang sabay-sabay na nagalmusal. I love you, saad ni Khalil bago siya bumaba ng kotse. Ang asawa niya kasi ang naghatid sa kanya sa school. I love you, Khalil. Saglit siyang hinalikan sa labi bago siya pinayagan na bumaba ng sasakyan at simula nang magkaaminan sila ng nararamdaman sa isa't isa, naging masaya ang kanilang pagsasama. Wala na talaga akong ibang inaasahan pa kundi yan, Bes. Magagalit na talaga ako sa iyo kung lalayasan mo pa itong mag-ama mo. Ang cute-cute ng anak niyong to, saad ni Claire na pinanggigilan ng pisngi ni Sky at pinugpog ng halik sa leeg. Nakikiliti ako, Tita Claire. Reklamo naman ng kanyang anak habang humahagik-gik. Nandito sila ngayon para kunin lahat ng kanyang mga gamit pero nagtatawagan naman silang magkaibigan kaya nga close ang anak niya kay Claire. Si Khalil naman, kausap ang nobyo nitong si Mark sa labas. Mukhang magkasundo din ang dalawa. Ngayon ko pa ba gagawin? Maayos na kami ni Khalil. Basta dadalasan ko na lang ang pagpasyal sa iyo rito. Tugon naman niya sa kaibigan. Naisip ko na rin, Bes, na sa bahay na ni Mark tumuloy. Kaysa magbayad pa ako dito. Sayang lang din, isa pa. 1 taon na lang naman graduate na ako. Pagkatapos, bala ko munang magbakasyon sa amin. Kaya baka iwan ko na rin tong apartment. Ikaw ang bahala. Madalas naman tayong mag-usap. Hindi na sila nagtagal pa sa kanyang apartment dahil dadaan pa sila ng mansyon as usual. Kahapon pa sila tinatawagan ni Lola Fatima na doon matulog dahil nga weekend. Ang kaso marami siyang research work kaya hindi sila natuloy. Buwan na rin ang lumipas since nagkabalikan sila ni Khalil at ngayon lang siya nagkaroon ulit ng pagkakataon na makuha ang kanyang mga gamit. Nang makagraduate si Sofia ay agad nagtrabaho sa company ng asawa pero nahinto din nang magdalang tao siya sa pangalawang anak nila ni Khalil and this time may lalaki naman. Isa iyon sa hiningi ni Lola Fatima kaya ang matanda sobrang kontento na sa buhay. Ang sabi nga nito ay pwede na itong mamatay dahil nasa maayos na ang kalagayan ng apong si Khalil. Talagang sinikap nitong makapag-asawa ang apo nang wala sa oras. Ginamit lamang nito ang mamanahin ni Khalil na para naman daw talaga sa anak ng panganay nito at hindi iyon pinagsisisihan ni Lola dahil naging maganda naman daw ang resulta. Ang sabi nga nito kung hindi pa iyon ginawa ng matanda sa apo, baka magpahanggang ngayon, binata pa rin si Khalil. Bagay na ipinagpapasalamat niya rin dahil noong panahong nakilala niya ang lalaki, kailangan niya ng tulong nito. Minsan, dinalaw niya ang kanyang tiyahin sa tinitirhan nito para sana kumustahin. Subalit wala na doon ang kanyang tiyahin. Nabalitaan niya mula sa mga kapitbahay nito na nangangamuhan daw ito sa mayamang pamilya dahil kinuha ng kanyang tiyuhin si Emily dahil sa masamang nangyari. Dahilan yun para magbago ang kanyang tita. At siguro karma iyon sa pagmamalupit sa kanya. Sana nga'y tuluyan na itong magbago sa aral na ibinigay sa kanyang tiyahin na ang kasamaang gawi, nagbubunga rin ng masama. Habang siya naman ay namumuhay ng masaya kasama ang asawa at 2 anak nila ni Khalil. Mami, naririnig po ba tayo ni Lola? Tanong ni Kyle sa ina, pangalawang anak nila ni Khalil. Yes anak, at nakikita niya tayo palagi. Tugon niya sa 4 na taong anak. Nandito silang lahat sa puntod ng abuela. 1 year na noon ang lumipas simula nang mailibing si Lola Fatima. Nawala man ito, marami namang iniwang masasayang alaala at aral sa buhay ang matanda sa kanilang mag-asawa. Siniguro ni Lola Fatima na maayos ang lahat ng maiiwan nito at masaya. Sobrang hanga siya sa pagmamahal nito sa apong si Khalil, maging sa kanyang mga anak. Kung ganon, pwede tayong mag-wish sa kanya na magpakita? Inosenteng tanong ni Kyle. Wala na si Lola, Kyle.
Meaning nasa heaven siya, malayo sa atin at tinatanong na lang tayo. Si Sky ang nagpaliwanag sa kapatid nito na ngayon ay 8 taon na. Tsaka lamang naliwanagan si Kyle at tumingin sa kanilang mag-asawa. Malungkot na masaya dahil hindi kasama ng lola na napamahal na rin dito. Masaya dahil alam nitong nandyan lang ang abuela at mananatili sa puso nila ang aral na iniwan, hindi lang mga bata kundi sa kanilang mag-asawa. Kaya nga mas matatag na sila ngayon ni Khalil na haharap sa hamon ng buhay. At mas matibay na ang kanilang pagmamahalan.